Nagsisimula ang kwento sa isang madugong larangan ng digmaan kung saan ang mabibigat na mga armas ay sumasabog sa mga sumisigaw na sundalo. Matapos mapigilan ang kalaban, nagdesisyon ng panig na nagtatanggol na oras na para gumalaw. Sumugod ang kanilang mga sundalo mula sa mga bunker patungo sa hanay ng mga kalaban, ngunit karamihan sa kanila ay namatay bago pa man makarating saan man. Ang mga nakaligtas ay naiwang walang anumang suporta. Sumisigaw sa takot, iniisip ng mga natirang sundalo kung darating pa ba ang kanilang karagdagang puwersa. Sa huling sandali, isang grupo ng mga lumilipad na salamangkero ang sa wakas ay dumating at binomba ang mga sundalo ng kalaban. Iniligtas nila ang kanilang mga natitirang sundalo at umatras paakyat sa langit. Hindi nila nakayanan ang lahat ng atake ng kalaban sa kabila ng kanilang kapangyarihang mahika. Sa sobrang inis, tinanong ng isang mage ang kanyang kaskwad na si Victoria kung may natanggap ba silang mga bagong utos para sa labanan. Gayunpaman, ipinaliwanag niya na inutusan silang patuloy na idepensa ang kanilang frontlines kahit anong mangyari. Bigla na lang may isang bala mula sa kalaban ang lumipad papunta sa kanya at nagpatalsik sa kanya sa kabila ng kanyang mahikang kalasag. Pagkatapos, lumitaw sa langit ang platoon commander ni Victoria, isang batang babae na nagngangalang Tanya, at nagdasal sa kanyang Diyos bago nagpakawala ng isang mapanirang pagsabog sa kampo ng kalaban. Tuluyang sinira ng pagsabog ang nakakabilib na panig ng kalaban, na nag-iwan kay Victoria na nagulat. Ngunit hindi siya binigyan ni Tanya ng oras para magandahan sa tanawin. Ipinaalala niya sa kanya na mapanganib ang magpakampante at dapat niyang alalahanin ang kanyang tungkulin na sundin ng mga nakakataas sa kanila, kahit na inatasan siyang idepensa ang isang tiyak na babagsak na lugar hanggang kamatayan. Sa mundong ito, may isang napakalakas na bansa pagdating sa militar na tinatawag na Empire, na parang peking bersyon ng Nazi Germany. Kahit na hawak ng Empire ang buong kalamangan laban sa ibang mga bansa, nananatili itong napapaligiran ng mga kalaban mula sa lahat ng direksyon, at ang pinakamalakas nilang karibal ay ang Republic. Kahit ang makapangyarihang Empire ay hindi kayang talunin ang lahat ng mga kalaban nito ng sabay-sabay. Kaya nagdesisyon ang mga nakakataas na idepensa ang lahat ng inataking lugar gamit ang kanilang mga puwersa. Plano nilang patagilan ang mga kalaban gamit ang mga sundalong pwedeng isakripisyo, para bigyan ng kanilang mga special forces ng sapat na oras na makarating at masakop ang bawat zone ng paisa-isa. Sa kabisera ng Empire na Baron, tinanong ni Brigadier Kurt si Colonel Erich tungkol sa sitwasyon sa larangan ng digmaan sa Rhine Theater, kung saan nakadestino si Officer Tanya at ang kanyang squad. Tinanong ni Erich ang Brigadier kung dapat ba nilang iatras ang kanilang natatalong depensa, ngunit binigyang diin ni Kurt na malalagay sa panganib ang kanilang mga sibilyan na lupain. Sa huli, nainis siya dahil alam niyang nagkamali ang Empire sa pagiging padalos-dalos nitong kalabanin ang napakaraming bansa. Napansin ni General Hans na pumalpak ang planong idepensa ang bawat zone gamit ang pinatibay na tropa, kaya nagmungkahi siya na gumamit ng mobile defense. Ipinunto ni Erich na ubos na ang kanilang puwersa, ngunit ipinaliwanag ni Hans na ipinadala na nila ang lahat ng backup na tropa para magbigay ng suporta. Sa kabila ng pagsisikap ng militar, alam niya na ang Rhine Theater ay isang impyerno para sa lahat ng mga natrap doon. Samantala, sa labanan, habang umaatras ang mga sugatang sundalo pabalik sa Empire, nagpapatrolya sina Tanya at ang kanyang squad mula sa mataas na kalangitan. Nang makita ni Tanya ang galaw ng kalaban sa lupa, inutusan niya si Victoria na bombahin sila ng mga atake mula sa artilleria. Habang sumusunod at bumaril si Victoria, dalawa sa mga sundalo ni Tanya, na sina Harold at Kurz, ang nainis na panoorin ng sarili nilang mga sundalo na namamatay dahil sa artilleria ng kalaban. Kumilos sila para sirain ang artilleria, ngunit binalaan sila ni Tanya na ang trabaho lang nila ay pigilan ang mga kalaban mula sa itaas. Gayunpaman, sinuway ng mga matitigas ang ulong lalaki ang utos niya at sumugod pa rin, na naging dahilan para manigas ang kanyang mukha sa sobrang galit. Kinalaunan, habang nagpapahinga ang mga tropa, ipinatawag niya sina Harold at Kurz para sa isang pribadong pagpupulong. Sinabihan ni Tanya ang dalawa na umuwi na dahil napakatigas ng ulo nila. Ngunit matigas pa ring sinubukan ng dalawang lalaki na ipagtanggol ang kanilang mga ginawa kanina. Binalaan niya sila na kahit na mabuti ang kanilang intensyon, maaari silang magkamali at mapahamak ang sarili nilang mga sundalo kapag lumihis sila sa plano. Dahil hindi nila siya sineseryoso, naging mayabang ang dalawang sundalo at tumangging tanggapin ang desisyon niya. Nang makita ang kapangahasan nila, nagalit ng husto si Tanya at akmang bubunutin ang kanyang baril, ngunit pinigilan siya ni Victoria. Pagkatapos ay kumalma siya at pumayag na hayaan ang mga sundalo na manatili sa tropa matapos ang kaunting parusa. Kinabukasan, habang naghahanda si Victoria para umalis, binati siya ni Lieutenant Ellen.
Nalaman niya mula rito na kasama pa rin ang kanilang pluton sina Harold at Kurz, ngunit ipinadala sila ni Tanya sa isang pillbox sa likuran bilang parusa sa kanilang ginawa. Nang marinig ito, nagulat si Victoria dahil naging napakabuti ni Tanya sa kanila. Kinalaunan, naging mahirap ang araw ng pluton dahil dumami ang pagbomba ng mga kalaban sa kanilang kampo. Pagkatapos ng matinding laban, hirap na hirap si Victoria na huminga. Kaya sinabihan siya ni Tanya na huwag nang sayangin ang oras ng Empire sa kanyang kahinaan. Pagkatapos, nagpatawag siya ng isang emergency meeting kung saan nalaman niya na natrap ng mga kalaban ang mga taga-manman ng kanilang pluton. Nag-alok si Tanya na iligtas ang kanilang mga scout, ngunit nag-aalinlangan ng kanyang commander kung magagawa niya ba ito. Tumango siya ngunit sinabi nito sa kanya na hindi sasama si Victoria dahil sobrang pagod na ito. Nang marinig ito, nairita si Victoria at matigas ang ulong sumali sa rescue mission sa kabila ng pagtutol ni Tanya. Pagkatapos, nagpasalamat siya kay Tanya sa pagsubok nitong maging mabuti sa kanya. Umaakto na parang Tsunere, tumanggi si Tanya na pansinin ang pasasalamat nito at sa halip ay sinabihan siyang maghanda para sa misyon. Kinabukasan, desperadong sinusubukan ng mga scout na makaligtas sa sunod-sunod na pag-atake ng mga sundalo ng Republic. Dahil alam nilang hindi sila pwedeng umasa sa karagdagang puwersa, sinubukan nilang guluhin ang kalaban gamit ang mga mahika sa himpapawid, kaya hindi nahanap ng mga Republican mage ang mga Imperial Scout. Kaya nainis ang kanilang leader at inutusan ang kanyang mga mage na pasabugin ang buong lugar. Dahil mauubos nito ang kanilang mana, tumutol sila, ngunit pinilit pa rin sila ng leader na gawin ito. Nang sumabog ang mga bomba sa paligid ng lokasyon ng mga scout, namatay silang lahat at naalarma ang mga Imperial reinforcement sa kanilang pagkamatay. Dahil sa galit sa provokasyon na ito, walang takot na sumugod si Tanya sa batalyon ng mga kalaban. Nang makita siya ng mga Republican, sinubukan nila siyang pabagsakin gamit ang mga magic bullet. Gayunpaman, pumasok siya sa kanilang hanay at mabilis na naiwasan ang lahat ng kanilang mga tira. Pagkatapos, matapos niyang patumbahin ang kanilang mga mage, napagtanto ng Republican leader na walang-wala ang kanyang tropa laban sa halimaw na ito. Inutusan niya ang kanyang mga sundalo na umakyat ng mataas sa langit at umatras. Habang ibinibigay ang utos, hindi niya napansin na nasa harapan na niya si Tanya. Tumalon ng isa sa mga tauhan niya para protektahan siya. Ngunit nahiwalang ito ni Tanya na parang papel. Pagkatapos ay umakyat siya sa langit, pinatumba ang ilang mga tumatakas na Republican bago lumipad ng mas mataas pa. Naguguluhan, napilitang huminto ang mga natitirang Republican dahil pisikal na hindi na nila kayang umakyat ng mas mataas pa. Laking gulat nila nang umakyat si Tanya ng ilang milya sa langit bago makipag-usap sa kanila sa pamamagitan ng broadcast. Nagsasalita na parang isang tunay na German dictator, binalaan niya ang mga Republican na nagkasala sila dahil kinalaban nila ang kanyang makapangyarihang empire. Binalaan niya sila na umatras at harapin ang mga parusa, ngunit sa halip, pinagtawanan ng mga tandang Republican ang kanyang boses bata. Sa sobrang galit, naghanda si Tanya na ubusin silang lahat. Ligtas sa mga ulap, inihanda niya ang kanyang pinakamalakas na atake at binalaan ang sarili niyang mga sundalo na magtago. Habang nag-iipon ng mahika, nabalot ang kanyang katawan ng nakakasilaw na liwanag mula sa kanyang anteng-anteng. Pagkatapos, inilagay ni Tanya ang kanyang mana sa isang bala at binaril ito patungo sa kalaban. Pinaiigting ng kanyang spell, sumabog ang bala na naging isang malaking mushroom cloud at inubos ang mga sundalo ng Republic. Nakarating sa kabisera ang balita tungkol sa tagumpay ni Tanya na mag-isang lumaban, at napansin ng mga nakakataas ang kanyang maningning na mga nakamit. Kahit na si Tanya ay isang magaling na mage na kilala sa kanyang titulong Silver Wings, nagulat si Colonel Erich nang malaman na ipinadala siya sa Rhine Theater. Alam niya na sa kabila ng talento nito, si Tanya ay literal na isang diablo sa anyong tao. Sa isang labanan kung saan walang mga panuntunan, ang diablang ito ay may kalayaang ibuhos ang kanyang galit sa kahit anong paraan na gusto niya. Pabalik sa kampo sa Rhine, nalaman ni Victoria na sina Kurz at Harold ay namatay dahil sa pagtama ng artilleria sa kanilang pillbox. Inireport ito ni Victoria kay Tanya, na parang natuwa pa. Nang makita ang kanyang reaksyon, naisip ni Victoria kung alam na ba nito na mangyayari ito. Nakakangiti, inamin ni Tanya na tinupad lang niya ang kahilingan nilang mamatay sa larangan ng digmaan. Habang pinapanood ang malademonyong ngiti sa kanyang mukha, nagulat si Victoria. Dahil napagtanto niyang sinadya pala ng kanyang mabait na commander na ipadala ang mga matitigas ang ulong iyon sa kamatayan. Para maintindihan ang mga ginagawa at background ni Tanya, ipinakita ang kwento ng kanyang nakaraan. Sa totoo lang, siya ay isang tao na na-reincarnate sa isang bagong mundo mula sa kanyang nakaraang buhay. Noon, si Tanya ay isang middle-aged corporate worker na nakatira sa isang maunlad na bansa. Alipin siya ng mga kumpanya.
Sa pagtatrabaho niya sa HR department, walang awa niyang tinanggal sa trabaho ang isang kaawa-awang lalaki na nagmakaawa sa kanya na bigyan siya ng isa pang pagkakataon alang-alang sa kanyang pamilya. Kahit na nakaramdam siya ng awa sa mga taong sinisante niya, hindi kailanman nagpakita ng tunay na pakialam si Tanya sa kanila basta't sumasahod siya. Matapos lumabas sa trabaho, naghintay siya sa istasyon ng tren para umuwi, habang iniisip na maayos na ang buhay niya hanggat patuloy siyang umaakyat sa pwesto sa kumpanya. Gayunpaman, palihim siyang nilapitan sa likod ng lalaking sinisante niya kanina at itinulak siya diretso sa paparating na tren. Sa kanyang huling sandali, literal na huminto ang oras para kay Tanya. Isa-isa, nagsalita ang mga tao sa istasyon na pinagtatawanan siya sa pagkawala ng kanyang pagkatao. Pinagalitan nila siya sa kakulangan niya ng simpatiya at kawalan ng pananampalataya sa kanilang manlilikha. Sa wakas ay naintindihan ni Tanya na ang taong ito ay tinatawag ang kanyang sarili na Diyos. Ngunit kumpiyansa niyang sinabi na hindi siya naniniwala sa kanya. Sa kanyang isip, ang mga mahihinang tao lang na hindi makahanap ng paraan para solusyonan ang kanilang mga problema ang kumakapit sa paniniwala sa isang Diyos para tulungan sila. Naisip niya na kung sapat ng maunlad ang agham at teknolohiya ng mundo, wala nang mangangailangan pa ng pananampalataya. Dahil sa pagtangging maniwala sa tinatawag na Diyos, tinawag niya na lang itong Being X. Ibinunyag ni Being X na siya ang master ng reincarnation sa mundong iyon. Pagod ng pamahalaan ang 7 bilyong walang utang na loob na taong katulad niya. Tinukso siya ni Tanya dahil sa kanyang kawalan ng kakayahan. Kaya nagdesisyon si Being X na i-reincarnate siya sa isang mundo kung saan mararanasan niya ang pagdurusa ng mga mahihirap na minamaliit niya. Nang marinig ito, tuluyan nang nawala ang kayabangan ni Tanya at nagmakaawa ito. Ngunit huli na ang lahat. Sa bagong mundo, ipinanganak si Tanya bilang isang ulilang babae na pinalaki ng mga mahihirap na madre. Dahil may giyera sa kanyang bansa, nahirapan ng mga madre na palakihin ang lahat ng mga ulila na nasa ilalim ng kanilang pangangalaga. Gayunpaman, natuklasan ni Tanya na mayroong mahika sa mundong ito. Nasubukan siya bilang isang bata at nagkaroon ng nakakabilib na marka sa talentong mahika. Sa pamumuhay sa isang kaawa-awang ampunan, alam ni Tanya na wala siyang ibang paraan para yumaman sa bansang sinasalanta ng digmaan kundi ang gamitin ang talento niya bilang mage. Kahit na hindi niya gustong lumaban, nagdesisyon siyang sumali sa isang military school para makakuha ng komportableng pwesto sa likuran. Sa paglipas ng panahon, tumaas ang kanyang ranggo sa training at kinalaunan ay naging leader ng isang maliit na squadron. Nang makita ang isang batang babae bilang kanilang leader, minaliit siya ng mga batikang sundalo. Sa harap ng kanilang pangungunitya, tuluyang nabaliw si Tanya katulad ng kahit sinong taong nakakuha pa lang ng kapangyarihan. Nagpasabog siya ng butas sa kanilang training room at tinapakan ng isang sundalong lumaban sa kanya. Sa isip ni Tanya, kamatayan ang nararapat para sa isang sundalong masuwayin habang itinatapat niya ang kanyang baril sa ulo ng lalaki. Kahit si Colonel Erich ay nagulat sa pagiging walang awa nito, at pinigilan niya si Tanya bago pa lumala ang sitwasyon. Sa kabila ng insidenteng iyon, patuloy na umunlad si Tanya dahil sa kanyang talento sa pakikipaglaban at pamumuno. Kinalaunan, kinailangan niyang pumasa sa isang pinal na training sa Northern Garrison para makagraduate. Sa Northern Garrison, nag-scout siya sa lugar para bantayan ang mga galaw ng kalaban. Matapos makita ang mga infantry ng kalaban na papunta sa kanilang borders, ipinaalam niya ito sa kanyang squad. Bilang tugon sa kanyang impormasyon, pinaputukan nila ng artillery ang mga target at tumpak na pinatumba ang mga ito. Sa taas ng pwesto ni Tanya, madali niyang naiguide ang artillery para tamaan ang lahat ng mga kalaban bago pa man sila makalapit ng husto. Gayunpaman, ang alyansa ng kalaban ay may kasama ring isang team ng mga mage sa kanilang infantry. Sa pagharap sa mapanirang artillery ng kalaban, nagdesisyon ng kanilang leader mage na patayin ang scout ng kalaban, na si Tanya, para mabawasan ang kanilang pinsala. Habang papunta si Tanya para mag-scout sa isa pang linya, nakatanggap siya ng isang emergency contact mula sa kanyang squad. Ngunit malabo ang tunog ng radyo dahil sa magic interference, kaya hindi niya sila maintindihan. Bigla na lang, isang sunod-sunod na atake ng magic bullets ang bumaril sa kanya mula sa kung saan. Kahit na nasangga ito ni Tanya gamit ang kanyang kalasag, alam niyang dehado siya sa bilang. Kinontak niya ang kanyang squad para humingi ng suporta, na nagsabing higit sa 6 na minuto pa ang aabutin bago dumating ang air reinforcements. Nang ma-realize niyang nag-iisa siya, humingi ng pahintulot si Tanya na tumakas, ngunit inutusan siya ng leader niya na pigilan ang kalaban hanggat kaya niya. Nang marinig ito, nagalit siya at humarap para labanan ng enemy squad ng mag-isa. Sa pagharap sa tiyak na kamatayan, nagdesisyon siya na ito ang pagkakataon para patunayan ang kanyang katapatan sa bansa.
Nakipaglaban siya sa isang matinding sagupaan, mabilis na lumiko-liko para iwasan ang mga atake ng kalaban. Kahit na buong tapang na pinabagsak ni Tanya ang ilang enemy mages, kinalaunan ay naubusan siya ng bala. Ito ay nagbigay sa kanya ng perpektong pagkakataon para magpakita ng kabayanihan. Bigla na lang niya niyakap ang isang kalaban at pinasabog ang magic crest sa kanyang uniforme. Ang pagsabog ay pumatay ng ilang mga kalaban at nagpabagsak kay Tanya papunta sa lupa, na nagmukhang isang bayani ng digmaan na isinakripisyo ang lahat para sa kanyang bansa. Himala siyang nakaligtas at nailigtas. Sa ospital, naisip niya na magre-retire na siya bilang isang marangal na veterano o kaya'y poprotektahan siya sa mga ligtas na lugar sa likuran pansamantala. Gayunpaman, ginagamot siya ng mga nakakataas para ihanda at gamitin siya bilang isang ace para sa militar. Dahil sa kanyang katapangan, ginawaran nila siya ng Silver Wings Assault Badge. At napagtanto ni Tanya na mas mapapasabak pa siya sa maraming laban mula noon. Habang kumakalat ang balita ng mga nakamit niya, isang baliw na scientist ang humanga sa kahangahangang magic capacity at kontrol ni Tanya. Napangiti siya na parang baliw, dahil naisip niyang nakuha na niya ang perpektong test subject para sa kanyang mga pinakamalakas na imbensyon. Ilang araw ang lumipas, gumaling na si Tanya mula sa kanyang mga sugat. Ipinatawag siya ng isang commander para bigyan ng bagong ranggo, at ipinaliwanag na ipapadala siya para magturo sa kanyang sariling maliit na unit. Kahit na sobrang saya ni Tanya sa loob, nagkunwari siya sa labas na hindi niya gustong maghintay na lang sa gilid. Ipinaliwanag ng commander na hindi siya nito pwedeng ipadala sa front lines dahil masyado pa siyang bata. Kaya tinanggap niya ang kanyang bagong ranggo. Pagkatapos, sinabihan siya nitong pumunta sa supply department para subukan ng isang prototype na mage gadget na tinatawag na computational jewel. Tinanggap ito ni Tanya, sa pag-aakalang isa itong normal na test, ngunit bigla siyang pinalipad ng jewel sa langit nang walang kontrol. Sa huli, sumabog ito dahil sa pagiging unstable nito at nakaranas si Tanya ng maraming iba pang traumatic na kapalpakan pagkatapos ng insidenteng iyon. Isang araw, binigyan siya ng mga scientist ng isang espesyal na computational jewel na tinatawag na Illinium-75 na ginawa sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng kapangyarihan ng 4 na jewel. Kahit na umaasa ang mga scientist na magbibigay ang jewel na ito ng nakakabilib na kakayahang lumipad sa user nito, ang napakalaking dami ng enerhiya na naiipon dito ay naging dahilan para maging unstable ang buong jewel. Gamit ang bagong jewel, umakyat si Tanya ng higit sa 6,000 metro sa himpapawid kung saan nagsimulang manginig ang kanyang gear dahil sa pagiging unstable. Pumayag ang mga nag-oobserbang scientist na pababain na siya, ngunit tumanggi ang lead scientist. Sumigaw si Tanya sa baliw na lalaki na mamamatay siya dahil sa kanyang henyong imbensyon, ngunit iginiit nito na perpekto ang kanyang gadget at siya lang ang hindi marunong gumamit nito ng maayos. Sa huli, napilitan siyang gumamit ng isang emergency safety feature na nagpa-stable rin sa gear. Ngunit nang tuluyan na sanang makapagpahinga si Tanya, bigla na namang sumabog ang prototype sa mukha niya. Umalis siyang nagdadabog mula sa testing ground. Galit na galit sa katigasan ng ulo ng lead scientist. Sinundan siya ng baliw na matanda, iginigiit na ang kanyang basurang imbensyon ay isa talagang revolusyonaryong kagamitan. Nakiusap ito kay Tanya na paganahin ito, ngunit tumanggi siyang gawin ito hanggat hindi niya naayos ang kanyang gadget. Pagod na sa pagiging crash test dummy ng baliw na scientist, nagpadala siya ng transfer request sa mga nakakataas para tratuhin naman siya ng may respeto sa front lines. Kinalaunan, nakonsensya ang mga nakakataas tungkol sa pagpapadala ng bata sa harapan ng digmaan. Ngunit dahil personal na request ito ni Tanya, pumayag sila. Pagsapit ng gabi, nagdiriwang si Tanya matapos malaman na nakansela ang project ng baliw na scientist. Sa sandaling iyon, lumitaw si Being X sa harap niya, sa anyo ng isang manika. Mula noong ipadala niya si Tanya sa mundong ito, inasahan niyang magkakaroon ito ng pananampalataya matapos maranasan ang malupit na realidad ng digmaan. Ngunit dahil nanatili siyang ganap na walang pananampalataya, idineklara niya na bibigyan niya siya ng isang himala. Nilait ni Tanya si Being X at pinitik pabagsak ang manika mula sa kanyang mesa, at sinabing ang mga himala ay mga hindi maipaliwanag na pangyayari lamang. Gayunpaman, nanatili itong kampante na malapit na rin niyang baguhin ang kanyang isip. Kinabukasan, nagising si Tanya at nakakita ng isang kakaibang sulat sa kanyang mesa. Ipinatawag siya ulit ng baliw na scientist na may bagong prototype para subukan niya. Nang lumipad si Tanya gamit ang prototype, nagsimula na naman itong maging unstable. Sa pagkakataong ito, sinigurado sa kanya ng baliw na scientist na magtatagumpay ang project nila. Sinabi nitong nagpakita ang Diyos sa kanyang panaginip at nagbigay ng inspirasyon patungo sa isang solusyon na lalong nagpagulat kay Tanya. Pinaalalahanan niya ang scientist na isa siyang atheist.
Ngunit sa hindi malamang dahilan, naging isang ganap na panatiko ito at sinabi sa kanya na dapat na silang maniwala sa Diyos mula ngayon. Nang mawalan na ng kontrol ang Joel ni Tanya, sinubukan niyang gamitin ang safety feature para patayin ito. Ngunit nagulat siya nang ma-realize na tinanggal pala ng scientist ang safety feature nito. Dahil walang feature para patayin ito, walang katapusang mana ang umagos sa Joel, na nagsanib sa 4 na computational core na ginamit para buuin ito habang inihahanda ni Tanya ang kanyang sarili para sa isa na namang malakas na pagsabog. Huminto ang oras sa kanyang harapan. Lumitaw si Being X, at sinabing gumawa siya ng himala sa kanyang Joel. Pagkatapos sabihin na dapat siyang magdasal sa kanya tuwing gusto niyang gamitin ang Joel, pinaganya niyang muli ang oras. Bigla na lang nagiba ang kulay ng mga mata ni Tanya at hindi namamalayang nakapag-chant ng isang dasal na nagpa-stable sa kanyang Joel at nagbigay daan para makalipad siya ng mas mataas pa kay Sarati. Kahit na nagulat si Tanya sa kakayahan nito, alam niyang mapipilitan siyang magdasal sa masamang si Being X dahil sa isinumpang Joel. Sa kasalukuyan, patuloy siyang lumalaban gamit ang nasabing Joel, habang isinusumpa si Being X sa pagpilit sa kanya laban sa kanyang kagustuhan. Samantala, pinag-usapan ng mga nakakataas ang mga bago niyang nakamit. Iniisip ni General Kurt na si Tanya ang perpektong ace, ngunit nag-aalala si Erich na baka may gawin itong kahibangan dahil sa ugali nito. Ngunit sinabi ni Han sa kanya na nakapagdesisyon na sila para kay Tanya. Pabalik sa kampo, nagpapahinga sa kanyang mesa ang sobrang pagod na si Officer Victoria. Habang nagrereklamo na gusto na niyang umuwi, narinig siya ni Tanya, kaya agad siyang umayos ng upo sa sobrang takot. Akala ni Victoria ay tapos na siya, ngunit sa totoo lang ay binigyan siya ni Tanya ng alok na magpa-transfer para umalis sa larangan ng digmaan at asikasuhin ang mga gawain sa opisina. Nang marinig ito, nagulat si Victoria saglit, kaya naisip ni Tanya kung gusto pa rin ba nitong manatili sa labanan. Mabilis siyang nakabawi at tinanggap ang alok, ngunit mahinang tinanong si Tanya kung bobombahin ba siya sa opisina niya tulad ni na Harold at Kurz. Tumangging sagutin ni Tanya ang kanyang tanong at umalis, kaya nakaramdam ng matinding pasasalamat si Victoria para sa pagkakataong magbabago ng buhay niya. Kinalaunan, nakatanggap si Tanya ng promotion sa ranggong lieutenant na may utos na pumasok ulit sa military academy. Ngumiti siya ng may kayabangan, masaya dahil makakapag-relax siya sa universidad pansamantala. Tapos ay lumapit si Ilan para magpaalam. Binalik ni Tanya ang kanyang pagbati, na umaarteng na konsensya siya sa pag-iwan sa unit. Naisip tuloy ni Ilan kung ito ang dahilan kung bakit niya inirekomendang pauwiin na rin si Victoria. Sa loob-loob niya, masaya si Tanya dahil gusto lang naman niyang magmukhang isang mapagmalasakit na officer sa pamamagitan ng pagtulong kay Victoria. Pagkatapos ay pareho silang sumaludo sa isa't isa bago umalis si Tanya. Pabalik sa kabisera, napaisip si Hans kung ano na ang sitwasyon sa gyera. Kaya sinabi sa kanya ni Kurt na nasa isang stalemate o patas ang laban. Ipinaliwanag niya na hindi kayang mag-adapt ng kanilang main force sa napakaraming misyon. Kaya kinakailangan ng militar ng isang bagong Special Forces unit na kayang umangkop sa nagbabagong mga larangan ng digmaan. Samantala, habang nakaupo si Tanya sa kanyang tren, kinikilig na inaabangan ng mga parelax-relax niya na araw, naisip ni Hans kung dapat ba niya itong piliin bilang bahagi ng kailangan na Rapid Response Team. Nagsimulang masanay si Tanya sa bago niyang buhay. Sobrang tuwang-tuwa na gumising sa payapang kabisera. Naglakad-lakad siya sa masiglang kalsada papunta sa kanyang universidad. Desperadong kalimutan at iwanan na ang maputik at malaimpyernong mga trench ng frontline. Sa kanyang isip, ang isang military university ang pinakaligtas na lugar para pagtaguan. Gamit ang kanyang dating karanasan sa digmaan, mabilis niyang napatunayan ang kanyang sarili bilang isang henyo. Nang mabulol ang isang kaklase sa isang tanong tungkol sa Military Code of Conduct, tumayo si Tanya at nagbigay ng isang perpektong sagot na mula sa libro kaya napatameme ang propesor. Sa kasamaang palad, tila kahit saan man magpunta si Tanya, patuloy pa rin siyang sinusundan ng larangan ng digmaan. Pagkatapos ng klase, habang nagre-relax ang ibang mga estudyante, naabutan ni Captain Uger na matiyag ang kinakalis at nililinis ni Tanya ang kanyang rifle. Casual na sinabi ni Tanya sa kanya na pag-iingat lang ito laban sa mga patibong, na ikinagulat at ikinatakan nito. Sa totoo lang, sobrang tindi ng kanyang paranoia dahil masyadong maayos ang takbo ng mga bagay-bagay. Naisip niyang gumagawa si Being X ng patibong para sa kanya, kaya gusto niyang maging handa para barilin siya ng diretso sa mukha. Kinalaunan, pumunta si Tanya sa library kung saan ang naglalakihang mga bookshelf ay nagsisilbing malupit na paalala na isa siyang unano sa paningin. Habang nagpupumilit ang kawawang bata na abutin ng isang libro, ibinaba ito ng isang mabait na lalaki para sa kanya.
Laking gulat niya nang makita na ito ay si General Hans von Zetor. Pinuri nito ang kanyang katalinuhan at inanyayahan siya para sa isang pribadong usapan. Isinasantabi ang kanyang katayuan bilang batang estudyante, hiningi ni Hans ang kanyang tapat na opinyon tungkol sa kasalukuyang gyera. Dahil gustong mag-iwan ng magandang impresyon sa kanya, inalis niya ang kanyang pagpapanggap bilang isang inosente. Hinulaan ni Tanya na ang hidwaan ay tiyak na haantong sa isang digmaang pandaigdig. Tinumbok niya ang pinakamahalagang isyo na hindi pinag-uusapan, na ang Empire ay isang mabilis na lumalawak na makapangyarihang bansa na nakikipag-away kahit saan. Kahit durugin nila ang kanilang pangunahing karibal, ang Republic, siguradong magpapanik ang mga kalapit na bansa at bubuo ng isang alyansa laban sa kanila. Ang kanilang napakalakas na puwersa ang naging dahilan kaya naging malaking target sila ng lahat. Namangha sa kanyang pagsusuri, humingi si Hans ng isang diskarte para makaligtas. Noong una, iminungkahi ni Tanya ang diplomasya, ngunit dahil alam niyang nanguhumaling sa pandaigdigang pananakop ang mga nakakataas sa Empire, pinalitan niya ang kanyang sagot. Nag-alok siya ng isang bagong doktrina, isang highly mobile at rapid response na mage battalion. Dahil kaya ubusin ng iilang aerial mage ang libo-libong tradisyonal na infantrymen, ang isang specialized strike force ay madaling makakakontrol sa labanan. Tumango si Hans at tinanong kung ilang tao ang kailangan. Nang hindi namamalayan na isinusulat na niya ang sarili niyang kamatayan, iminungkahi ni Tanya ang isang maliit na batalyon. Tinanggap ni Hans ang kanyang diskarte at inutusan siyang gumawa ng isang formal na proposal, na nag-iwan sa kanya na pag-isipan ng kinabukasan ng Empire. Nang iabot ni Kurt ang anonymous thesis ni Tanya kay Erich, kinilabutan ng strategist. Agad niyang nakilala ang walang awa at kalkuladong loika ng gumawa nito. Samantala, umiinom si Tanya ng kape sa isang kafe, masayang nangangarap ng isang ligtas na karera sa rear echelon. Inabala ni Captain Uger ang kanyang kapayapaan sa pamamagitan ng pagtatanong ng isang halatang tanong. Bakit sumali sa militar ang isang batang tulad niya? Agad na nagpaawa si Tanya. Sinabi niya na namatay ang kanyang amang sundalo para sa inang bayan at inabandona siya ng kanyang ina. Si Uger, nakakaroon lang ng isang anak na babae, ay agad na nakonsensya sa isiping isang bata ang lumalaban sa kanyang mga laban. Mainit na ngumiti si Tanya, na iginigiit na ang mga sundalong tulad nila ay dapat lumaban para makapamuhay ng payapa ang ibang mga bata. Habang umiiyak na umaalis si Uger, napalitan ng malademonyong ngiti ang ekspresyon ni Tanya. Ang kanyang pagpapanggap bilang isang inosenteng ulila ay nakapagbigay sa kanya ng isang napaka-impluwensyang kaibigan sa logistics department na magagamit niya balang araw. Pagbalik sa headquarters, inilatag ni Hans ang ideya ng Rapid Response Force sa mga general. Gamit ang napakagandang thesis ni Tanya para patahimikin ang anumang pagdududa. Hindi nagtagal, ipinatawag si Tanya sa isang post-graduation meeting kasama si Hans at isa pang mataas na opisyal. Inalok siya ng maraming madadaling non-combat na posisyon, ngunit inabutan siya ni Hans ng isang kakaibang piraso ng papel. Nang walang babala, direkta siyang itinalaga nito bilang commander ng bagong Mobile Mage Task Force. Sa loob-loob niya ay sumisigaw na si Tanya, dahil napagtanto niyang sinira niya ang sarili niyang buhay nang mas malala pa sa inaasahan. Kinaumagahan, tumutol siya, at sinabing hindi nararapat sa isang mababang ranggong sundalo na pamunuan ang isang mahalagang batalyon. Bilang tugon, nangako si Hans ng isang mabilis na promotion para sa kanya. Nang ma-realize niyang hindi siya pwedeng tumanggi, nakaisip si Tanya ng isang masamang backup plan, nagdesisyon siyang gawing imposibleng ipasa at sobrang higpit ang mga pamantayan sa recruitment para walang makapasa. Umaasa na mapilitan ng militar na ibasura ang proyekto. Gayunpaman, lalo lang nadagdagan ang pagdurusa niya nang biglang pumasok ang masiglang si Victoria sa kanyang opisina, na itinalaga bilang bago niyang tauhan. Sa hindi malamang dahilan, naisipan ng mga nakakataas, sa kanilang walang hanggang karunungan, na kailangan ng kanilang ace mage ng isang dedikadong assistant. Agad na nagsimulang ayusin ni Victoria ang mga papeles at naging sobrang matulungin na nakakairita na. Para sa isang taong sobrang independent at introvert tulad ni Tanya, isa itong matinding bangungot. Ang kanyang perpektong tahimik na santuaryo ay nasira na ngayon ng isang masigasig na tauhan na hindi naman niya hiningi. Samantala, napapaligiran ng Empire ng mga kalabang bansa at unti-unti nang nauubusan ng puwersa at yaman sa iba't ibang front. Para mabago ang takbo ng laban, kailangan ng pamunuan ang Rapid Response Aerial Mage Battalion. Kaya dumagsa ang mga sundalo para mag-apply sa prestihiyosong unit na ito. Sa kasamaang palad, ang kanilang recruiter na si Tanya ay may itinatagong plano. Sinasadya niyang gawing imposibleng maabot ang mga pisikal at mahikal na pamantayan. Ni-reject niya halos lahat sa pag-asang mapatagal ang pagbuo ng batalyon para makaiwas siya sa larangan ng digmaan.
Hindi nagtagal, nabisto ni General Hans ang mga plano niya. Sa isang magalang ngunit mariing paraan, na-corner siya nito, at inutusan siyang ibaba ang kanyang mga pamantayan para mapaganya agad ang task force. Dahil wala ng kawala, pumayag si Tanya, ngunit nakipagkasundo siya na magkaroon ng isang buong buwan ng eksklusibong oras sa training dahil mukha namang makatwiran, pumayag si Hans. Ngunit palihim na nagplano si Tanya na gawing sobrang nakakatroma ang bootcamp para kusa ng sumuko ang mga recruit. Dahil nakaligtas na sa pamumuno ni Tanya noon, alam na ni Victoria kung ano ang mangyayari. May totoong malademonyong ngiti, sinimulan ni Tanya ang training sa pamamagitan ng pagpapaulan ng totoong artillery shells ng direkta sa sarili niyang mga recruit. Mabilis na napagtanto ng mga naguguluhang sundalo na hindi ito isang simpleng drill. Para sa kanilang pinakaunang task, kailangan nilang umiwas sa mga pagsabog sa susunod na 36 na oras para lang makaligtas. Ngunit nagsisimula pa lang si Tanya. Pagkahinto ng artilleria, tinanggalan niya sila ng kanilang mga magical flight gear at pinilit silang maglakad ng mano-mano sa isang malupit at mapanganib na daan sa bundok. Nang umabot na sa sukdulan ng kanilang pisikal na pagod, umuga ang bundok. Isang malaking avalanche ang sumugod papunta sa kanila, na tumabon sa buong squad sa ilalim ng napakaraming nakakayelong nyebe. Pagkahawi ng nyebe, ilang sundalo ang hinimatay dahil sa matinding trauma, ngunit simpleng binuhay lang sila muli ni Tanya sa mismong lugar gamit ang healing magic. Walang awa niya silang kinutya, at tinukso silang sumuko na para makabalik na siya sa komportable niyang opisina. Gayunpaman, pumalpak ng husto ang kanyang reverse psychology. Dahil sa galit sa pangaasar niya, nagdesisyon ng mga sundalo na magpatuloy para lang asarin siya pabalik. Sa matinding pagkagulat at takot niya, walang ni isang sundalo ang sumuko. Kinaya nila ang isang buwang pagdurusa, at opisyal na nakagraduate bilang bago niyang elite battalion. Sa pagsubok na pasukuin sila, hindi sinasadyang nakabuo si Tanya ng isang squad ng mga hindi sumusukong super soldiers. Makalipas ang ilang araw, napasubsob si Tanya sa kanyang desk sa opisina, nagdurusa dahil sa sarili niyang tagumpay. Hindi nagtagal ang kapayapaan bago pumasok si Erich dala ang mga bagong deployment orders. Naiipit na naman ang Empire, at kailangan ng pamunuan na magmarcha agad patungong Timog Silangan ang bagong batalyon ni Tanya. Desperadong humingi ng karagdagang oras si Tanya para i-train ang kanyang mga sundalo, sa pag-asang mapatagal ang hindi maiiwasang sitwasyon, ngunit tinabla siya ni Erich. Pinayuhan siya nitong pag-aralan ang lengguwahe ng Dacia bago siya ipadala. Nang basahin ni Tanya ang mga intelligence reports tungkol sa puwersa ng Dacia, ganap na nagbago ang masama niyang mood. Ang Dacia ay isang bansa na matigas ang ulong naiwan pa rin sa ika-19 na siglo. At ang mas mahalaga, wala silang anumang aerial mage forces at sasabak sila sa isang modernong digmaan gamit ang mga sobrang lumang taktika. Nagningning ang mga mata ni Tanya sa malademonyong katuwaan, iniisip na napakadali lang ng makakalaban niya. Casual niyang ipinaalam sa kanyang squad na gagamitin nila ang hukbo ng Dacia para sa live target practice. Dumating ang batalyon ni Tanya sa larangan ng digmaan sa Timog Silangan at nadatnan ng hukbo ng Dacia na nakapila sa lupa na parang mga larwang sundalo. Kinabahan ng ilan sa mga bago niyang tauhan ng itaas ng infantry ng kalaban ang kanilang mga rifle sa langit. Tumawa lang si Tanya, dahil alam niyang hindi man lang aabot ang mga ordinaryong bala ng infantry sa kanilang cruising altitude. Pinangunahan niya ang paglusob, at walang kahirap-hirap na pinulbos ang linya ng kalaban mula sa itaas bago tuluyang pinasok ang kanilang main command base. Tinalo nila ang mga gwardya sa loob lang ng ilang minuto, at madaling napalibutan ang mga nakaligtas. Hinayaan lang ni Tanya na mabuhay ang commander ng kalaban ng sapat na oras para kunin ang lahat ng kanilang mahalagang intelligence reports. Nang magtanong ang kanyang mga mage tungkol sa susunod nilang rally point, itinuro niya ng direkta ang kabisera ng Dacia. Dahil sobrang walang kwenta ng kalaban, nagdesisyon siyang umatake sa pinakapuso ng kanilang bansa. Pagdating nila sa himpapawid sa itaas ng payapang kabisera, nag-alangan ng kanyang mga tauhan. Kinakabahan nilang ipinaalala sa kanya na ang pagbomba sa isang civilian hub ng walang formal na deklarasyon ng digmaan ay direktang paglabag sa batas internasyonal. Gayunpaman, kabisado ni Tanya ang batas. Isinasaad ng batas internasyonal na dapat silang magbigay ng babala muna, ngunit hindi kailanman tinukoy nito kung paano dapat sabihin ang babalang iyon. Dahil nagdesisyong gamitin ang butas na ito sa batas, kinuha niya ang isang broadcasting speaker. Sa halip na gumamit ng formal at malakas na boses militar para magdeklara, ginamit niya ang kanyang literal na matinis at boses batang tinig para binalaan ang lungsod tungkol sa paparating na pag-atake ng militar. Siyempre, inakala ng mga sibilyan sa ibaba na isa lang itong kakaibang radio prank. Walang sumeryoso sa nakakatuwang boses na iyon, at walang lumikas, kahit na opisyal na niyang nasunod ang hinihinging legal na babala.
Inalis ni Tanya ang pagiging inosente, nagbigay siya ng go signal, at nagpaulan ng pagkawasak ang kanyang mga mage sa mga taguan ng armas at mahahalagang imbakan ng militar ng Dacia. Laking gulat ng kanyang mga sundalo kung gaano kadali nilang nasira ang military infrastructure ng isang buong bansa. Matapos maparalisa ang kabisera at maging matagumpay ang misyon, inutusan ni Tanya ang kanyang unit na magayos at umuwi, matapos lang isagawa ang pinaka-perpektong legal na war crime sa kasaysayan. Mabilis na kumalat ang balita sa Military High Command ng Empire. Tuluyang pinulbos ni Tanya von de Gurechav ang bansa ng Dacia. Dahil ligtas na sa wakas ang kanilang silangang border, nakahinga ng maluwag kahit saglit ang Empire. Gayunpaman, sa isang digmaang may maraming front, ang pag-alis ng isang kalaban ay nangangahulugan lang na pwede mo nang harapin ang iba pang mga banta na malapit na sa iyo. Ang pinakamalaking sakit sa ulo ngayon ay ang Entente Alliance sa napakalamig na hilaga. Ipinunto ni General Hans na pinapatagal ng malupit na nyebe ng taglamig ang kanilang supply lines at nanganganib ng maubos ang mga yaman ng Empire. Ngunit para kay Kurt, may isang direktang solusyon sa malaking problemang ito sa logistics. Kung ang bagong buong elite battalion ni Tanya ay casual lang na nakapagpabagsak ng isang buong bansa sa kanilang unang misyon, sigurado silang masisira nito ang deadlock sa hilaga. Nang walang pagdadalawang isip, naglabas ng deployment orders ang High Command. Nang i-announce ni Tanya ang biglaang pag-transfer sa kanyang squad, syempre ay naguluhan ng mga mage kung bakit agad silang pinagpapasapaahan sa iba't ibang dako ng kontinente. Ngunit sa militar, utos ay utos, kaya inayos nila ang kanilang mga gamit papunta sa napakalamig na tundra. Habang naglalakad pabalik sa kanyang kwarto, tumatakbo ng mabilis ang madiskarteng isip ni Tanya. Casual niyang tinanong ang kanyang pinagkakatiwalaang assistant na si Victoria, kung nararamdaman ba nitong may mali sa buong sitwasyong geopolitical na ito. Mula sa isang purong lohikal na pananaw, ang Entente Alliance ay walang ibubuga para pagbantaan ang malaking empire ng mag-isa. Dapat ay sumuko na sila ngayon. Mabilis na nakuha ni Tanya ang nakatagong katotohanan. Ang Entente ay isa lamang proxy. Ang mga global superpower tulad ng Republic at Allied Kingdom ay tiyak na palihim na nagpapadala ng mga armas at yaman sa mas maliliit na bansa para unti-unting ubusin ang empire. Dumilim ang ekspresyon ni Tanya. Ang pagkakaroon ng isang global alliance na perpektong kumikilos para pabagsakin ang empire ay masyadong planado, masyadong perpektong dinisenyo para pahirapan ang buhay niya. Napagtanto niya na si Being X, ang nagpapakilalang Diyos na nag-reincarnate sa kanya sa malaimpyernong mundong ito na puno ng digmaan, ay aktibong kinokontrol ang mga kaganapan sa mundo para lang asarin siya. Samantala, sa loob ng military headquarters ng Entente Alliance, nagkakatotoo ang deduction ni Tanya. Tahimik na pinag-uusapan ng mga lider ng Entente ang kanilang delikadong sitwasyon. Alam na alam nilang lubos silang umaasa sa Republic at Allied Kingdom para makaligtas. Kinakabahang kinukwestiyon ng ilang mga opisyal kung magandang ideya ba ang umasa sa mga dayuhang superpower, ngunit diretsahan silang pinatahimik ng kanilang lider. Sila ay mga pawn sa isang malaking chessboard, at wala lang talaga silang ibang pagpipilian. Fast forward sa manyebeng front sa Hilaga, kung saan ang mga ordinaryong mage ng Empire ay sunod-sunod na namamatay na parang mga langaw. Tila walang katapusan ang puwersa ng Entente, na patuloy na pinapalitan ng kanilang mga namamatay na tropa. Sa mismong oras na tila wala ng pag-asa para sa Empire, isang squadron ng mga enemy bombers ang nagpadilim sa langit. Desperadong tumawag sa radyo ang isang Imperial Commander para sa emergency anti-air support, para lang sabihan na kailangan niyang maghintay ng karagdagang puwersa. Alam niya na ang paghihintay ay mangangahulugang mauubos ang buong unit niya. Ngunit bigla na lang, tumunog ang radyo na may ibang frequency. Gamit ang nakakatakot na call sign na Pixie, dumating ang Elite Mage Battalion ni Tanya sa eksena. Pagbalik sa communications room, nagkukumahog ang mga Imperial strategist para magpadala ng fighter jets para suportahan ang mga mage. Gayunpaman, mariing sinabi ni Tanya sa command na i-cancel ang mga jet dahil malalakas ang mga mage niya. Mga independent na sundalong hindi kailangan ng tradisyonal na air support. Laking gulat ng mga strategist nang i-check nila ang radar. Pinanood nila kung paano casual na umakyat ang squad ni Tanya sa matataas na altitude na tanging mga advanced na aircraft lang ang dapat nakakarating. Sa itaas ng nagyayelong langit, nakipagbakbakan ng puwersa ni Tanya sa mga mage ng Entente sa isang brutal na dogfight. Para panatilihing porsigido ang kanyang tropa, nagpakita siya ng sadistic na ngiti at gumawa ng isang biglaang announcement sa comms. Wala silang makukuhang anumang backup. In-announce din niya na kung aling pluton man ang pinakamahina ngayon ay siyang magbabayad sa buong inuman para sa kanilang victory party. Walang makakapag-motivate sa isang sundalo kaysa sa banta ng napakalaking gastos sa pera.
Dahil sa matinding takot na magbayad para sa pagkain, mabangis na sumugod ang mga mage sa linya ng kalaban. Nang makita niyang perpektong nahahandle ng kanyang squad ang mga kalabang mage, ipinasa ni Tanya ang mahihirap na trabaho kay Victoria. Iniwan niya itong in charge sa pag-ubos sa mga natitirang infantry habang personal niyang inasikaso ang paparating na enemy bomber fleet. Laking gulat at hindi nakapaghanda ang mga enemy bomber pilot nang lumipad paitaas ang isang maliit na babaeng blonde para tapatan ang kanilang cruising altitude. Sa pagpapanik, desperadong sinubukan ng mga gunner na barilin siya sa langit. Walang kahirap-hirap na iniwasan ni Tanya ang mga putok ng heavy machine gun, diretsong lumapag sa pakpak ng naunang bomber, naglagay ng grupo ng mga pampasabog, at tumalon paalis. Bakas ang matinding takot sa mga crew na nakatitig na lamang habang biglang nawasak ang kanilang eroplano sa isang maapoy na pagsabog. Nang mabasag ang kanilang pormasayon, nagkanya-kanya ng takas ang mga natitirang bomber na parang mga takot na manok. Napaungol na lang ng malakas si Tanya sa inis. Masyadong madaling hulaan ang galaw ng kalaban kaya nababato na siya. Sa pagdesisyong tapusin na ang laban, nag-ipon siya ng isang malaking overpowered na magic spell. Pagkatapos, nagpakawala siya ng nakakasilaw na beam ng purong enerhiya na mabilis na tumalbog mula sa isang eroplano patungo sa isa, na tuluyang nagpasabog sa buong fleet sa loob lang ng ilang segundo. Lumapag si Tanya sa nagyayelong mga labi ng eroplano, sa pag-asang makakakuha ng mga kapaki-pakinabang na intelligence mula sa mga bumagsak na bomber. Karamihan sa mga pilot ay patay na, ngunit bigla na lang gumalaw ang isa sa mga sunog na bangkay, tumayo, at humarap sa kanya. Agad na itinaas ni Tanya ang kanyang rifle at binaril ang mala-zombie na anyo, ngunit pinagtawanan lang siya ng bangkay. Gamit ang bibig ng patay na pilot, nagsalita si Being X, nagyayabang na inanunsyo ng Peking Diyos na ginawa niya ang buong geopolitical landscape para kalabanin siya. Malapit nang magdeklara ng digmaan ng buong mundo laban sa Empire, lahat ng ito para basagin ang matigas niyang ulo at atheistic na pride. Hindi nagpatinag, pinandilitan ni Tanya ng mata ang banal na meat puppet, tumalikod, at naglakad palayo. Ilang milya ang layo mula sa bumagsak na eroplano, isang sikretong intelligence unit mula sa Allied Kingdom ang tahimik na nagmamasid sa labanan. Patarantang nangongolekta sila ng datos, takot na kumpirmahin na totoo nga ang mga nakakatakot na usap-usapan ng Republic tungkol sa isang Diablo ng Rhine. Bigla na lang nagwala ang kanilang mga magical sensor. Naglalabas si Tanya ng napakalaking mana signature. Nagtataka sila kung ano kaya ang posibleng tina-target niya, para lang ma-realize nang may matinding takot na nakatutok pala siya diretso sa kanila. Kahit ilang milya ang layo, nalock ni Tanya ang kanilang eksaktong coordinates at nagpakawala ng isang mapanirang long-range na pagbomba. Binura niya sa mapa ang buong nakatagong outpost nila, na agad nagpasabog sa mga especially iya kasama ang lahat ng nakalap nilang intelligence. Nang lumipad pababa si Victoria para batiin ang kanyang commander sa isa na namang perpektong tagumpay, nadatnan niya si Tanya na tulalang tulala, tahimik na nanggigil dahil sa patuloy nilang alitan ni Being X. Ang epekto ng mga ginawa ni Tanya ay kumalat sa buong mundo. Sa maningning na kabisera ng Republic, isang kinakabahang colonel ang nagbibigay ng ulat kay General Pierre tungkol sa pabagsak na front lines ng Entente Alliance. Nagmamakaawa ang colonel sa general na magpadala ng totoong suportang militar sa nahihirapan nilang mga kaalyado. Gayunpaman, malamig na tumanggi si General Pierre. Wala siyang interes na iligtas ang Entente at ang pakialam lang niya ay gamitin sila bilang meat shield para unti-unting ubusin ang mga yaman ng Empire. Pabalik sa kabisera ng Imperial, mainit na binati ni Kurt si Tanya dahil sa pagbabago nito sa takbo ng laban sa hilaga ng mag-isa. Ngunit walang pahinga para sa mga masasama. Agad siyang binigyan nito ng isang bago at sobrang mapanganib na misyon na pabagsakin ng isang matinding protektadong enemy defensive camp. Sa normal na sitwasyon, magrereklamo si Tanya tungkol sa pagpapabalik sa kanya sa meat grinder ng frontline. Ngunit sa pagkakataong ito, naalala niya ang mayabang na pagdedeklara ng digmaan ni Being X. Para lang asarin ang makitid na Diyos na iyon, masaya niyang tinanggap ang mga utos, tahimik na sumusumpang sisirain ang sino mang magbabanta sa kanyang komportableng buhay. Sa Entente Alliance, nagpaalam si Colonel Anson sa kanyang anak na babae bago ang kanyang deployment sa digmaan, na sinasabing siya ang pinakamagaling na ama. Nais ng kanyang anak na si Mary ang swerte para sa kanya. Bago umalis, ngumiti si Anson at sinabing bantayan nito ang kanyang ina. Kinalaunan, inabutan siya ng isang kapwa sundalo ng isang Christmas gift na ipinadala ni Mary. Binuksan ni Anson ang kakaibang laki ng kahon at labis na nagtaka nang makita ang isang maganda at high quality na rifle sa loob. Casual na ipinunto ng kanyang kaskwad na baka gusto lang ng anak niya na tulungan siyang makaligtas sa digmaan. Samantala, sa headquarters ng Empire, napunta ang mga nakakataas sa isang strategic deadlock o dead end.
Pinaupo ng mga mas matatanda at matitigas ang ulong general si Tanya sa war table at nagmungkahi ng isang malawakang paglusob gamit ang brute force na diretso sa front lines ng kalaban. Agad na binasura ni Tanya ang ideya. Malamig niyang ipinunto na sobrang pagod na ang kanilang mga sundalo at ang pagpapadala sa kanila ng harapan sa meat grinder ay sisiyang lang ng manpower. Galit na nagtanong ang isang general sa Hilaga kung seryoso bang kinukwestiyon ng isang bata ang grand strategy ng Empire, ngunit tumangging magpatalo si Tanya. Pinalabas sa kwarto, naglakad siya palabas na nakataas ang noo. Kinalaunan, nakipagkita si Tanya kina General Kurt at Erich sa isang pribadong opisina. Diretsahan niyang tinanong si Kurt kung bakit nito hinahayaan ang mga boomer na general na maglunsad ng atake na malinaw na uubos sa kanilang mga natitirang yaman. Ngumisi si Kurt at sinabihan siyang huwag na lang pansinin ng politika dahil gusto lang nito ang kanyang tactical opinion tungkol sa pag-atake sa frontline. Umarangkada ang utak ni Tanya. Nagsalita siya ng mga naiisip niya, at ipinuntong ang isang malawakang paglusob sa frontline ay walang sense sa loika, maliban na lang kung isa itong distraction. Kung ililipat ng kalaban ang lahat ng kanilang puwersa sa harapan, tuluyang mababakante ang kanilang likuran. Bigla na lang nabuo ang palaisipan. Napagtanto niya na ang paglusob sa frontline ay isa lamang malaking decoy para palihim na makapagpuslit ang Empire ng malaking naval fleet sa likuran para sakupin ang matinding protektadong Osfjord Sea base ng Entente. Sa pagkarinig niyang halos ilik ni Tanya ang classified intel, laglag ang panga ni Erich. Kinakabahan siyang nagtanong kung sino ang nag-leak ng impormasyon sa kanya. Tumawa lang si Kurt, nang ma-realize na na-reverse engineer ni Tanya ang kanilang top secret na master plan gamit lang ang isip niya sa loob lang ng 30 segundo. Sa Osfjord, nagpapatrolya si Anson sa isang dapat sana ay hindi napapasok na naval fortress. Medyo nababato siya sa pagbabantay sa isang rear echelon base, ngunit malinaw na pinapakita ng mga heavy artillery cannon na nakahilera sa baybayin kung bakit mahalaga ang lugar na ito. Pinanood niya ang mga batang recruit na nagtitraining, na nakakaramdam ng matinding konsensya na may mga batang lumalaban sa brutal na digmaang ito. Ngunit nangako siyang poprotektahan sila. Sa mataas na bahagi ng mga ulap, naghahanda si Tanya at ang kanyang elite mage battalion na tumalon mula sa kanilang mga transport plane. Simple lang ang plano ngunit mapanganib. Hinati niya ang team sa dalawa. Si Tanya ang gaganap bilang tank, kukunin niya ang lahat ng atensyon at atake ng kalaban, habang ang natitira sa kanyang squad ay magfo-focus lang sa paninira ng malalaking coastal defense guns. Binigyan niya ang kanyang assistant na si Victoria ng mahigpit na utos na umatras kapag naputol ang komunikasyon. Nagbiro pa ang kanyang mga sundalo tungkol sa paggamit sa maliit nilang commander bilang isang malakas na explosive fire alarm bago sila tumalon sa nagyayelong hangin. Sa ibaba, nakatanggap ng bigla ang report sina Anson at ang kanyang mga tauhan na may isang patrol ship na nawalan ng komunikasyon. Bago pa man nila ito maimbestigahan, maraming communication channel ang biglang nanahimik, na agad sinundan ng nakakabinging ugong ng mga pagsabog. Bumaba ang mga Imperial Mage tulad ng isang salot ng mga balang. Sa halip na ay target ang mga barracks o command center, tina-target nila ng mahigpit ang mga nakakabit na anti-ship cannons. Saglit na naguluhan si Anson sa partikular na pag-target na ito, ngunit mabilis niyang kinilos ang kanyang mga mage para pigilan sila. Habang dumudagsa ang puwersa ni Anson, nairadyo ni Victoria kay Tanya ang isang proximity alert. Inutusan ni Tanya ang kanyang squad na huwag pansinin ang mga defender at patuloy na sirain ang mga kanyan, kumpiyansang lumipad ng mag-isa para harapin ang paparating na hukbo. Sa kabisera ng Empire, nakakabaliw ang tensyon. Pawis na pawis si Erich habang pinapanood ang tactical map. Seryosong ipinaalala ni Kurt sa kanya ang nakasalalay. Palihim na nag-deploy ang Empire ng isang malaking naval armada. Kung mabigo ang squad ni Tanya na patahimikin ang mga coastal gun na iyon sa takdang oras, pasasabugin ng Entente ang fleet ng Empire sa tubig, na magre-resulta sa pinakamapaminsala at nakakahiyang pagkatalo sa kasaysayan ng militar ng Imperial. Bumalik sa fjord, tinrato ni Tanya ang mga kalabang mage bilang mga practice target. Marahas siyang lumiko-liko sa himpapawid, sinasalo ang lahat ng tira nila habang sinisira ng kanyang mga tauhan ang mga coastal gun ng isa-isa. Pinanood ni Anson kung paano bumagsak na parang mga langaw ang kanyang mga tauhan sa ilalim ng walang awang magical barrage ni Tanya. Pagkatapos ay malinaw niyang nakita ang mukha nito. Isang matinding takot ang bumalat sa kanya nang makilala niya ang Diablo ng Rhine mula sa isang nakaraang madugong labanan. Dala ng matinding galit, nagpakawala si Anson ng napakalakas na barrage ng mahika, sumisigaw habang sumusugod sa maliit na demonyong naghahasik ng takot sa kanyang bansa. Madaling nasangga ni Tanya ang atake at humarap sa galit na commander. Eksakto sa kanilang paghaharap, nasira na ang pinakahuling coastal gun. Saktong-sakto sa plano, lumitaw ang malaking Imperial Naval Fleet mula sa hamog,
at nagpakawala ng isang mapanirang artillery bombardment sa walang laban na sea base. Ganap na walang laban ng puwersa ng Entente habang binabasag ng mabibigat na naval shell ang kanilang kuta. Dahil alam niyang talo na ang base, napagtanto ni Ansem na mayroon na lang siyang isang layunin na natitira. Patayin si Tanya. Naalala ang anak niyang babae na naghihintay sa bahay, nakahanap siya ng tila superhuman na determinasyon. Sinugod niya si Tanya dala ang lahat ng natitirang lakas niya. Parehong bamulong ng huling dasal sa kanilang Diyos ang dalawang sundalo. Ngunit sa kasamaang palad ni Ansem, ang kapangyarihan ng pagkakaibigan at pagpapahalaga sa pamilya ay walang kwenta para sa isang reincarnated na sociopath. Eleganteng iniwasan ni Tanya ang atake nito at ibinaon ng malalim ang kanyang combat knife sa kanya, na nagpatalsik ng isang brutal na fountain ng dugo sa hangin. Habang nawawala ang buhay ni Ansem, napansin ni Tanya ang napakaganda at high-end na ripple na nakasukbit sa kanya, ang Christmas gift mula kay Mary. Inagaw niya ang ripple para sa sarili na parang isang loot drop, at hinayaang mahulog ang natalong ama sa nagyayelong karagatan sa ibaba. Matapos maparalisa ang mga coastal defense, walang kahirap-hirap na nasakop ng Imperial Fleet ang sea base. Ito ay isang perpektong strategic victory. Pagbalik sa headquarters ng Entente, lunod sa matinding kalungkutan ang mga nakakataas. Ang kanilang leader ay umaasa na lang sa matinding COPM, sinusubukang igiit na technically ay hindi pa tapos ang digmaan, ngunit alam ng iba sa kwarto ang malupit na katotohanan. Ang pagkatalo sa Fjord ay nangangahulugan na pwede na silang durugin ng Empire mula sa maraming side. Samantala, ipinagdiriwang ng mga Imperial General na sina Hans at Kurt ang kanilang tactical masterpiece. Gumana ang decoy, nagtagumpay ang naval invasion at abot tanaw na rin sa wakas ang katapusan ng digmaan sa Hilaga. Ngunit ilang milya ang layo, sa isang tahimik at manyebeng nayon. Isang radio broadcast ang nagulat ng buong pagkasira ng Osfjord. Nakatamo si Mary sa tabi ng radyo, nanlaki ang mga mata niya sa matinding takot. Dahil alam niyang nakadestino roon ang kanyang ama, nagsimulang magsingkin sa kanya ang nakakapanlumong realidad. Ibinabaon niya ang kanyang mukha sa dibdib ng kanyang ina at nagsimulang humagulgol ng malakas. Kakapanalo lang ng Empire sa isang malaking labanan, ngunit sa proseso nito, hindi sinasadyang nakagawa si Tanya ng isang napaka-personal at nakakatakot na motivated na bagong kalaban. Panibagong araw, panibagong madugong larangan ng digmaan. Si Tanya at ang kanyang elite mage battalion ay kasalukuyang na-trap sa mga trench, umiiwas sa matinding artillery mula sa kalaban at sa sarili nilang panig. Ang friendly fire ay hindi talaga friendly, at walang pakialam ang Imperial Artillery kung nasa blast radius man ang squad ni Tanya. Matapos durugin ng husto ang kalabang infantry at pabagsakin ng ilang enemy mages mula sa langit, sa wakas ay nagkaroon ng maikling sandali ng pahinga ang squad. Pagbalik sa kampo, nagre-relax ang mga sundalo sa kanilang mga tent habang kumakain ng mainit na hapunan. Casual na pinag-uusapan ni Lieutenant Wise ang chain of command at mga posibleng promotion kasama ang rookie na si Grants. Kinakabahang tinuro ni Grants si Victoria, iniisip kung nagpaplano ba silang agawin ang trabaho nito. Tumawa lang si Wise. Sa totoo lang, walang may gustong asikasuhin ang mga papeles na ginagawa nito para sa kanilang nakakatakot at maliit na commander. Bigla na lang, isang informant ang nagmamadaling pumasok sa kampo na naghahanap kay Tanya. Dahil nagpapahinga ito, si Wise ang sumalo sa mensahe at ang balita ay isang napakalaking bangungot na geopolitical. Ang lungsod ng Arin, isang mahalagang logistical hub na kailan lang sinakop ng Empire, ay biglang naglunsad ng isang malawakan at marahas na rebelyon. Kumuha ng armas ang mga mamamayan, sinira ang infrastruktura ng Riles, at pinutol ang mahahalagang supply line ng Empire. Ang mas malala pa, sadyang inarmasan ng Republic ang mga rebelde at palihim na ipinasok ang sarili nilang mga mage sa lungsod para tulungang mabuwang muli ang teritoryo. Agad na nag-report si Tanya sa command para pag-usapan ang krisis na ito. Binigyan siya ng mga nakakataas ng isang malagim na misyon. Bawiin ang Arin sa kahit anong paraan. Ngunit may malaking problema, mahigpit na ipinagbabawal ng batas internasyonal ang walang awang pagpatay sa mga sibilyan. Kailangang maglabas ng formal na babala ang Empire at payagan ng isang evacuation bago maglunsad ng atake. Gayunpaman, kung tatanggi ang mga sibilyan na umalis at aktibong lumaban, mawawala ang kanilang protektadong katayuan at opisyal silang magiging mga enemy combatant. Halos mapahagikjak si Tanya sa ideyang may mga tandang sibilyan na pumupulot ng baril sa isang superpower proxy war, pinagtatawanan ng kanilang nakakamatay na katangahan. Mabilis siyang pinatahimik ng isa sa mga mas nakatatandang opisyal, na lubos na nababagabag sa kawalan niya ng simpatiya. Para sa mga tradisyonal na general, ang pagpatay sa mga sibilyan ay isang malagim ngunit kinakailangang kasamaan, ngunit para kay Tanya, itinuturing niya itong pest control.
Tinipon niya ang kanyang batalyon at ipinaliwanag sa kanila ang malagim na realidad ng bago nilang misyon. Lilipad sila papunta sa isang urban war zone. Maglalabas sila ng mandatory evacuation warning. Ngunit kung mananatili ang mga sibilyan, ituturing silang mga kalabang sundalo at walang awang uubusin. Ang nakakakilabot na utos na ito ay matinding yumanig kay Grants bilang isang bagong recruit. Ang isiping magmasaker ng mga inosenteng pamilya ay sumisira sa kanyang isipan. Sinubukan niyang magreklamo kay Wise, nasasindak sa tuluyang pagkawala ng moralidad ni Tanya. Si Wise, na nakaligtas ng ganito katagal dahil alam niya kung kailan dapat tikom ang kanyang bibig, ay mariing sinabihan ng rookie na tiisin ito at sundin ang mga utos. Bumaba ang batalyon sa Arin. Sa ibaba, nakita ng mga Republican officer ang mga Imperial Mage at inutusan ng kanilang militia na magpaputok. Agad na napilitan si Tanya at ang kanyang squad na lumiko-liko sa mga makikitid na eskinita at masisikip na city block, umiiwas sa mga putok ng sniper mula sa mga bintana at mga magical blast mula sa mga nakatagong eskinita. Habang may labanan, pinanood ni Grants ng may matinding takot kung paano napuruhan si Wise at nagsimulang duguin ng malala. Nagagawa ni Grants na hilahin siya sa ligtas na lugar, ngunit hindi na talaga kayang lumaban ni Wise. Nang walang pag-aalinlangan, inutusan ni Tanya si Wise na mag-evacuate para magpagamot at agad na napromote ang tulalang si Grants bilang second in command. Muling tinipon ni Tanya ang squad at nahanap ang pangunahing grupo ng mga Republican mage na nagtatago sa loob ng isang matinding protektadong gusali. Sa halip na sumugod ng walang plano, nagdesisyon siyang gamitin ang batas. Gumamit siya ng isang loudspeaker spell para maglabas ng legal na kinakailangang evacuation warning. Inuutusan ng lahat ng sibilyan na isuko ang mga Republican officer at tumakas. Siyempre, tuluyang binaliwala ng mga rebelding mamamayan ang maliit na boses na umaalingaw mula sa langit. Ang mas malala pa, ginamit ng mga Republic Mage ang mga sibilyan bilang human shield, habang nananatiling ganap na tahimik. Alam na alam ni Tanya ang kanyang ginagawa. Dahil binaliwala ng mga sibilyan ang babala, hindi na sila mga mamamayan. Sila ay mga enemy combatant na ngayon. Tumango si Tanya sa kanyang communications officer. Sa itaas, nakatanggap ng go signal ang Imperial Heavy Artillery. Nagpaulan sila ng matinding apoy sa Arin. Pinulbos ng malalaking explosive shell ang buong mga city block habang gumuguho ang mga gusali at nagiging abo ang kalangitan. Pinanood ng mga pamilya kung paano nauwi sa isang nasusunog na butas ang pinakamamahal nilang lungsod. Tanging panonood mula sa pinagtataguan ang nagawa ng Republican Mage Commander habang tuluyang winawasak ng mga Imperial Force ang lungsod, isang perpektong paglabag na naman sa Geneva Convention. Pagkahawi ng alikabok, pumasok ang mga Imperial Infantry para kunin ang mga guho. Gayunpaman, nakatanggap ng report si Tanya na nagpanggap ang mga nakaligtas na Republic Mage at nagtatago sa grupo ng mga nahuling civilian refugee. Naghanda siyang ubusin ang buong grupo para makasiguro. Nang marinig ito, tuluyan nang nawala sa katinoan si Grants. Hamarang siya sa harap ni Tanya, umiiyak at nagmamakaawa na tumigil na siya. Nakiusap siya para sa buhay ng mga inosenteng sibilyang naiipit sa labanan. Malamig na ipinunto ni Tanya na walang inosente sa isang war zone. Itinuro niya ang isang batang lalaking nakaligtas sa karamihan na nakatitig sa kanila na may purong galit. Kung hahayaan nilang mabuhay ang mga taong ito, lalaki lang sila para maging susunod na alon ng mga kalaban ng Empire. Sinubukan pa ring magreklamo ni Grants, kaya brutal siyang pinabagsak ni Tanya sa lupa. Marahas niyang ipinaalala sa kanya na ang mga sundalo ay hindi pwedeng magkaroon ng luho ng konsensya. Ang trabaho nila ay patigasin ang kanilang mga puso at siguraduhin ang kaligtasan ng Empire, kahit gaano pa karaming katawan ang kapalit. Bilang pagsubok sa kanyang determinasyon, padabog niyang iniabot ang isang rifle sa mga kamay nito at inutusan siyang bitihin ang mga bilanggo. Natulala si Grants, binabagabag ng malulupit na alaala ng digmaan. Ngunit sa ilalim ng matalim na titig ni Tanya, tuluyan nang nasira ang kanyang moralidad. Habang umaagos ang luha sa kanyang mukha, itinaas ng rookie ang rifle at pinindot ang gatilyo. Samantala, pabalik sa ligtas na Imperial Capital, inaatake na ng bureaucratic panic si Erich. Iniabot niya kay General Hans ang isang makapal na academic thesis, na nagdedetalye ng mga eksaktong butas sa batas na kailangan para bombahin ang isang sibilyang lungsod nang hindi technically lumalabag sa batas internasyonal. Kinakabahang nagtanong si Erich kung ito ba ang patnubay na ginamit para bigyang katwiran ang massacre sa Arin. Malisyosong ngumiti si Hans at tumango. Ipinunto ni Erich ang may akda ng papel, na walang iba kundi si Tanya mismo. Pinuri ni Hans ang nakakatakot nitong katalinuhan, at sabik na gamitin ang sosyopathic na talento nito para sa mas malalaking bagay. Malayo sa nasusunog na guho ng Arin,
Chine-check ng isang doktor ang isang malubhang sugatang pasyente sa isang tahimik na military hospital. Ito ay si Colonel Anson Su. Laban sa lahat ng loika, nakaligtas siya sa kanyang brutal na pakikipaglaban kay Tanya sa fjord at napadpad sa pampang ng isang lawa. Napuna ng doktor ang kanyang himalang pagkaligtas. Ngunit walang pakialam si Anson sa kanyang pisikal na mga sugat. Tulala siyang nakatitig sa kisame, malinaw na naaalala ang isang nakakasilaw na gintong liwanag na nakita niya habang lumulubog sa nagyayelong tubig. Nang magtanong ang nagtatakang doktor kung ano ang nakita niya, nanliit at naging malinaw ang mga mata ni Anson. Iginiit niyang nakita niya ang Diyos, na nagbigay sa kanya ng bagong layunin, ang tugisin at patayin ng maliit na diablang nagngangalang Tanya, habang nasa isang transport ship pabalik sa kabisera. Casual na nakasalubong ni Tanya si Uger. Kakaiba ang sigla nito, at buong pusong nagpapasalamat sa kanya sa pagrekomenda nito para sa isang komportableng desk job sa likuran. Gayunpaman, nailik din niya ang isang napakahalagang intel. Sadyang ina-address ng Empire ang kanilang mga puwersa mula sa main front line. Nang marinig ito, agad na umarangkada ang matalinong utak estratehiko ni Tanya. Kung hindi uma-address ang Empire, nagseset sila ng isang patibong na kasing laki ng isang kontinente. Gustong akitin ng mga nakakataas ang kalaban ng malalim papasok sa mas madaling atakihing teritoryo, ngunit alam ni Tanya na ang kanyang elite battalion ang gagamitin bilang duguan at sumisigaw na pain. Pagbalik sa Imperial High Command, sobrang bigat ng tensyon na para bang kayang hiwain ng isang combat knife. Matigas ang ulong nakikipagtalo ang mga matatandang general para sa isang brute force push para mapanatili ang linya, tuluyang binabalewala ang realidad na paubos na ang kanilang mga supply line. Magalang na sumingit si General Hans para magbitiw ng isang matinding katotohanan. Nagmungkahi siya ng pagbabago sa estratehiya. Itigil ang pagtatangkang manalo sa isang mabagal na war of attrition. Para makaligtas sa digmaang pandaigdig na ito, kailangan nilang magsagawa ng isang mabilis na decapitating strike na sisira sa pangunahing command structure ng kalaban, na tatapos sa hidwaan sa isang atake lang. Sinuportahan siya ni General Kurt, at idinetalye ang master plan. Magpapanggap silang desperadong uma-atras para painin ang hukbo ng Republic palabas ng kanilang matinding protektadong mga trench. Sa sandaling sumulong ang kalaban, maiiwang nakabuyangyang ang kanilang mga command center. Fast forward sa Rhine Theater, nakasalukuyang isang human chopping block. Ang Mage Battalion ni Tanya ay nagsisilbing rearguard, sinusubukang kumbinsihin ng Republic na itinatapon ng Empire ang mga puwersa nito sa isang desperadong huling laban. Kagat na kagat ang Republic sa pain, at agresibong gumaganti ng mabibigat na anti-air flak at rocket barrage. Nang makarinig ng mga report tungkol sa matinding dami ng namatay sa mga linya, binigyan ng Imperial HQ si Tanya ng go signal na umatras. Gayunpaman, alam ni Tanya na ang pag-atras ng masyadong maaga ay magmumukhang kahina-hinalang mabilis. Matigas ang ulong pinanatili niya ang linya, umiiwas sa mga nakakamatay na pagsabog para lang maging kapanipaniwala ang ilusyon. Nang naiilang na nag-sign off ang isang radio operator mula sa HQ sa pamamagitan ng paghiling ng proteksyon mula sa Diyos para sa kanya. Ang pagbanggit pa lang sa salitang Diyos ay naging dahilan para madiskaril si Tanya sa sobrang tindi at purong galit. Ang kanyang panandaliang pagkawala sa focus ay muntik nang magpabagsak sa kanya mula sa langit dahil sa isang ligaw na artillery shell. Habang kinukuha ng squad ni Tanya ang lahat ng atensyon at atake ng kalaban, matagumpay na naka-evacuate ang main Imperial Infantry mula sa death zone. Ngayong nakaset na ang patibong, tuluyan nang umatras ang mga mage sa isang pansamantalang medical camp para magpagamot ng kanilang mga sugat. Sa loob ng isang tahimik na tent, nakaupo si Grants kasama si Victoria. Halata sa kanya ang labis na takot, dala-dala pa rin ang matinding trauma ng pag-execute sa mga sibilyan noong massacre sa Arin. Dahan-dahang ipinaalala ni Victoria sa kanya ang isang pangunahing patakaran ng militar. Ang commanding officer ang legal at moral na umaako ng lahat ng sisi sa mga ginawa ng kanilang unit. Parang pisikal na suntok na tumama kay Grants ang realisasyong ito. Naalala niyang pisikal siyang pinilit ni Tanya na pindutin ang gatilyo. Hindi niya ito ginawa para lang maging malupit. Ginawa niya ito para akuin ang buong moral na pasanin ng isang war crime sa sarili niyang mga balikat. Sa kanyang paningin, maaaring isang sociopath si Tanya, ngunit pinoprotektahan niya ang kanyang mga tauhan. Tahimik na nagpasalamat si Grants kay Victoria sa pagtulong sa kanyang makahanap ng kaunting kapayapaan sa gitna ng kabaliwan. Kinalaunan, nakipagkita si Tanya kay Erich para pag-usapan ang susunod na phase ng grand strategy ni Hans. Agresibong nagpapakalat ng peking propaganda ang Empire, na nagpapanggap na bumabagsak na ang militar nito para akitin ang Republic na sumulong. Ibinunyag ni Erich ang totoong layunin.
Kailangang maglunsad ng squad ni Tanya ng isang sorpresang decapitation strike ng direkta sa matinding protektadong headquarters ng Republic. Ipinunto ni Tanya na ang paglampas sa maraming layer ng heavy anti-air defenses nang hindi nadudurog ay mathematically imposibleng mangyari maliban na lang kung mayroon silang secret super weapon. Bilang tugon, lumitaw si Shugel, ang residenteng baliw na scientist ng Empire. Excited niya silang dinala ni Erich sa isang ligtas na hangar, buong pagmamalaking ipinapakita ang kanyang pinakabagong kahibangan, ang mga experimental high-speed mini-jets. Masayang ipinaliwanag ni Shugel na ang mga bakal na tubong ito ay babayo diretso sa sound barrier, at tuluyang malalampasan ng radar at anti-air guns ng kalaban. Nang ipunto ni Tanya na ang tindi ng G-force at shockwave mula sa pagbasag sa sound barrier ay dudurog sa katawan ng tao, nagkibit-balikat lang si Shugel at sinabihan siyang gumamit ng magic. Dahil alam niya kung gaano kasahan ang imbensyon ng baliw, napagtanto ni Tanya na kakatalaga lang sa kanyang magpilot sa isang supersonic na lumilipad na kabaong. Sa kabila ng mga nawasak na trench, maingat na sumusulong ang hukbo ng Republic papasok sa inabandonang teritoryo ng Imperial. Pabalik sa Republic HQ, tiningnan ni General Pierre ang tactical map at sakim ng ngumiti, inaakalang tuluyan ng bumagsak ang Empire. Mayabang niyang inutusan ng kanyang staff na simulan ng ihanda ang handaan ng tagumpay. Samantala, pinagpapawisan na ng malamig ang mga Imperial Force. Nasi-stress sina Grants at Wise tungkol sa suicidal na rocket mission, at nagtataka kung paano nakakapanatiling kalmado ang sinuman, gayong alam nilang sasakay sila sa mga hindi pa nasusubukang pampasabog papasok sa teritoryo ng kalaban. Sinagot ni Victoria ang tanong na iyon sa pamamagitan ng mahimbing na pagtulog na parang sanggol sa isang sulok, na nagpapatunay na sadyang naiiba siya. Pabalik sa High Command, tahimik, patay, at tensyonadong nagsasalo-salo sa hapunan sina Erich, Hans, at Kurt. Alam nila na ang baliw na sugal na ito ay maaring manalo sa digmaan o sumira sa kanilang bansa. Dumating na ang araw ng launch. Mahigpit na ikinabat ng squad ni Tanya ang kanilang mga sarili sa mga bakal na death trap na ito. Sa isang huling nakakainis na kabalintunaan, taimtim na nagdasal si Shugel sa Diyos para sa kanilang ligtas na pag-uwi. Inagaw ni Tanya ang comms at nagbigay ng isang maapoy at agresibong atheist na motivational speech, at inutusan ng kanyang squad na umasa lang sa kanilang sariling lakas ng loob at mahikal na kapangyarihan. Tumangging bigyan ng anumang credit ang isang hindi nakikitang Diyos para sa kanilang kaligtasan. Sa pamamagitan ng marahas na paghila ng lever, ini-launch ni Shugel ang mga rocket. Marahas na bumagsak ng palikod si Tanya sa kanyang upuan, nang gatag ang kanyang mga ngipin habang nagbabanta ang G-force na durugin ang kanyang mga baga. Galit na galit siyang nagmura kay Being X sa paggawa nito sa kanyang pangarap na mapayapang desk job upang maging isang supersonic na suicide run. Binabasag ang kalangitan gamit ang bilis na Mach speed, madaling nalampasan ng mga rocket ang matinding protektadong mga border ng Republic. Nang perpekto na ang posisyon sa itaas ng kabisera ng kalaban, hinablat ni Tanya ang ejection lever. Marahas na humiwalay ang rocket chamber at eleganteng ibinuko niya ang kanyang parachute. Sa ibaba, ang mga walang kamalay-malay na Republican Guard ay biglang nabingi sa umuugong na mga malalakas na pagsabog na umuulan mula sa langit. Sa malawak at nagyayelong karagatan, tahimik na naglalayag ang isang sekretong naval vessel ng Allied Kingdom patungo sa isang pantalan ng Republic. Sa kasaysayan ay umiwas ang Allied Kingdom sa mga madugong sigalot sa mainland, at kinakabahang pinag-uusapan ng mga opisyal na sakay nito kung bakit biglang nakikialam ang kanilang gobyerno sa malaking proxy war na ito. Natural na napatingin sila sa lalaking tahimik na nakaupo sa isang sulok. Si Colonel Anson Su. Nasa malalim na pagmumuni-muni si Anson. Nagbubulungan ng ilan sa mga Allied officer, at kinukwestiyon kung mapagkakatiwalaan ba talaga ang isang natalong Entente commander, ngunit mabilis na pinatahimik ng kanilang superior ang mga pagdududa. Si Anson ang nag-abot sa kanila ng highly classified Imperial intelligence na kailangan para maging posible ang panghihimasok na ito. Siya ay isang lalaking pinapagana ng banal na paghihiganti, walang tigil na nagmamarcha patungo sa isang rematch laban sa isang tiyak na demonyong blonde. Samantala, tuloy-tuloy at walang tigil ang supersonic infiltration mission ni Tanya. Matapos makaligtas sa nakakapagod na rocket drop, lumapag siya ng malalim sa likuran ng linya ng kalaban. Tahimik na nakipag-regroup sa kanyang squad, naghiwalay sila para atakihin ang maraming high-value target ng sabay-sabay. Pagbalik sa kabisera ng Empire, napaka-toxic ng atmosfera. Sa loob ng malaking boardroom, nag-aalboroto ng sama-sama ang mga mayayamang politiko at mga lumang maharlika dahil nagpanggap ang militar ng isang malawakang pag-atras mula sa front lines. Ang mga mahahalagang industrial zone ng Empire ay kasalukuyang nakalantad sa mga potensyal na pag-atake.
Galit na inakusahan ng mga Maharlika ang mga general ng militar ng kawalan ng ingat at kakayahan, takot na ang tumatagal na digmaan ay uubos sa kanilang mga yaman at magpapabagsak sa kanilang mga pabrika. Sa kabila ng lahat ng sigawan, walang pakialam na nakaupo lang si General Hans. Hindi pinapansin ang pagrereklamo ng mga politiko, naghihintay lang siya sa takdang oras. Sa kailaliman ng teritoryo ng Republic, tahimik na pinasok ng stealth team ni Tanya ang kanilang assigned command center para lang malaman na wala itong laman. Isa pala itong decoy. Isang bihirang sandali ng pagpanik ang bumalat kay Tanya habang nagtataka siya kung nahulaan ba ng Republic ang atake nila. Patarantang nag-radio siya sa iba pang squad ngunit wala siyang narinig kundi dead air. Ngunit kung kailan tumitindi ang pressure, biglang tumunog ang comms. Matagumpay na nahanap ng iba pang squad ang tunay na headquarters at tuluyan na itong pinasabog. Saktong-sakto sa oras, isang hinihingal na mensahero ang biglang pumasok sa Imperial Boardroom. Malakas niyang inihayag na ang Central Military Headquarters ng Republic ay tuluyan ng nawasak. Agad na natahimik ang buong kwartong puno ng nagagalit na mga Maharlika. Tuluyan nang nasira ang kalmadong maskara ni Hans at nagpakita siya ng nakakatakot at sobrang mayabang na ngisi. Casual niyang ipinaalam sa mga nagulat na politiko na nagsisimula pa lang ang master plan ng militar. Dahil sira na ang utak ng kalaban, pinaganya na ng Empire ang natitirang bahagi ng patibong. Sa front lines, palihim na nagpump ang mga Imperial engineer ng napakaraming highly flammable at hindi nakikitang gas papasok sa mga inabandonang trench, nilalagyan ng mga nakatagong detonator ang buong larangan ng digmaan. Ang mga Republican infantry, na walang kaalam-alam sa decapitation strike, ay sumulong para bawiin ang inabandonang teritoryo. Naniniwalang naitulak na nila pabalik ang Empire, nag-relax ang mga sundalo. Masayang naglabas ng sigarilyo ang isang sundalo ng Republic para magdiwang. Binalaan siya ng kanyang kaskwad laban dito, ngunit binaliwala niya ang payo sa pamamagitan ng pagkumpas ng kanyang kamay. Ang kislap mula sa lighter ay nag-apoy sa gas sa paligid. Isang malaking chain reaction nang sumabog at inubos ang linya ng trench, gumawa ng malaking pader ng apoy na sumunog sa mga nagdiriwang na sundalo sa loob lamang ng isang saglit. Sa itaas, isang nakaligtas na Republican mage, ang Colonel, ang nanood habang nagiging abo ang kanyang mga puwersa. Bago pa man mahawi ang usok, isang malaking bugso ng mga heavy Imperial tank at infantry ang marahas na sumira sa mga linya, dinudurog ang anumang natitirang lumalaban. Patarantang sinubukan ng Colonel na i-radio ang kabisera para sa mga utos, ngunit puro dead air lang. Puno ng takot, lumipad siya pabalik sa dating kinaroroonan ng kanyang headquarters, para lang matagpuan ng isang umuusok na crater na napapaligiran ng mga takot at walang leader na sundalo. Sa Imperial High Command, masayang ini-report ni Erich ang tagumpay sa frontline. Dahil walang command center para mag-coordinate ng pag-atrise, ang hukbo ng Republic ay nagkakagulong parang mga manok na walang ulo. Matinding ngumiti si Kurt, dahil alam niyang mabilis nang napapalibutan ng Empire ang mga natitirang puwersa ng Republic sa isang malaki at hindi matatakasang kill box. Kinabukasan, sumakay si Tanya at ang kanyang squad pauwi sakay ng isang Imperial submarine. Nagsisigawan at nagdiriwang ang kanyang mga sundalo, kahit na karamihan sa kanila ay naguguluhan pa rin kung paano sila nanggaling sa natatalo na sa digmaan papunta sa biglaang pagkapanalo nito sa loob ng isang gabi. Lumapit si Tanya sa chalkboard at ipinaliwanag ang lahat na parang isang mayabang na propesor sa kolehiyo. Ipinaliwanag niya ang revolving door tactic. Inakit nila ang kalaban papasok, pinutol ang ulo nila, at nilock ang pinto sa likuran nila. Nang marinig na halos garantisado na ang kabuuang tagumpay, naghiyawan ang buong squad. Sa itaas, ang walang awang mga Imperial tank ay patuloy na tinatapos ang mga tumatakas at natitirang Republican. Maya-maya pa, lumipad papuntang kalangitan ang batalyon ni Tanya para sa pinaniniwalaan niyang huling cleanup operation ng digmaan. Kailangan lang nilang lumipad, barilin ng ilang high-value target, at umuwi. Nakakaranas si Tanya ng hindi mailarawang saya at katuwaan. Totoo siyang naniniwala na malapit nang matapos ang digmaang pandaigdig. Ang komportable niyang desk job ay sigurado na, at tuluyan na niyang tinalo si Being X sa sarili nitong nakakabaliw na laro. Nagbiro pa nga siya, na nangakong lilibrehin niya ng pagkain habang buhay ang buong squad kapag nakauwi sila ng ligtas ngayon. Sa kasamaang palad, ito ay isang malaking kamalasan. Biglang tumaas ang magical radar ni Lieutenant Weiss. Patarantang ini-radio ng HQ si Tanya na may isang priority alert. Isang squad ng hindi rehistradong mage ang pumasok sa himpapawid. Hindi sila puwersa ng Republic. Galing sila sa Allied Kingdom. Nanlaki ang mga mata ni Tanya nang ma-realize na palihim nang pumasok sa digmaan ang pandaigdigang superpower na ito. Hinigpitan niya ang hawak sa kanyang rifle, at naghanda para magbigay ng mga combat order.
Ngunit bago pa man siya makaharap ng tuluyan, isang high-caliber magical sniper round ang marahas na bumusag sa langit, na nagpabagsak at nagpatalsik kay Grants mula sa himpapawid. Sa isang iglap, ang malaking ilusyon ni Tanya ng isang mapayapang pagtatapos ay tuluyan ng naglaho. Ang lalaki sa likod ng gatilyo ay walang iba kundi si Colonel Anson. Hindi lang siya basta nakaligtas sa malubha niyang sugat sa Osfjord. Nagbalik siya bilang isang raid boss na pinalakas ng Diyos, sinusuportahan ng isang bagong squadron ng mga Allied Kingdom Mage. Nang ma-realize nilang tuluyan nang nawala ang element of surprise nila, patarantang sumigaw ng utos si Tanya sa kanyang squad. Nagkagulo sila mula sa kanilang cruising formation at agad na naghanda sa isang mahigpit na close quarters combat stance. Mayabang na umasa ang mga Allied Mage na mananalo sila ng madali, ngunit sobra nilang minamaliit ang Diablo ng Rhine. Sa halip na umatras, agresibong sumugod si Tanya diretso sa pormasayo ng kalaban. Walang kahirap-hirap siyang umiwas sa kanilang mga magical crossfire, na agad inuubos ang ilang Allied Mage bago pa man nila ma-realize na nasa striking distance na siya. Gayunpaman, naglalaro si Anson gamit ang ibang set ng panuntunan. Nang makita ang kanyang squad na nadudurog, inilabas niya ang isang nakakawasak na trench shotgun. Sa geopolitical rulebook ng mundong ito, ang paggamit ng isang armas na nagdudulot ng hindi kinakailangang pagdurusa ay isang literal na war crime. Siyempre, kumbinyenteng walang naitutulong ang batas internasyonal kay Tanya kapag ang isang baliw na pinalakas ng Diyos ay nagsimulang barilin at pabagsakin ang kanyang mga tauhan mula sa langit. Ang matinding gulo ng pananambang ay ikinagulat ni Lieutenant Weiss. Nang makitang bumagsak ang kanyang mga kaskwad, kinalimutan ni Weiss ang lahat ng loika sa taktika at padalos-dalos na sumugod ng nakalantad. Agad na nalock on sa kanya ang mga kalabang mage, at nag-ipon ng isang malaki at concentrated spell na idinisenyo para borahin ang kanyang presensya. Nangingisngi si Tanya sa loob-loob niya para iligtas ang kanyang padalos-dalos na lieutenant. Wala talaga siyang pagpipilian kundi ay activate ang Illinium Type 95, ang isinumpang magical jewel na gumagana lang kapag aktibo siyang nagdarasal kay Being X. Lulunukin ng kanyang napakalaking pride, pinilit niyang maglabas ng desperadong panalangin sa Diyos na kanyang kinasusuklaman. Isang nakakatakot na gintong barrier ang sumabog sa paligid niya. Sinangga ang nakakamatay na barrage at hinayla si Weiss pabalik mula sa bingit ng kamatayan, ngunit walang oras para huminga. Mabangis siyang hinarang ni Anson, na naglunsad ng isang mabilis at walang humpay na pagtugis. Pinapagana ng kanyang sariling holy plot armor, perpektong tinapatan ni Anson ang nakakabaliw na bilis at paggalaw ni Tanya sa himpapawid. Sinubukan ni Weiss na magbigay ng covering fire, ngunit gumagalaw ang dalawang commander sa sobrang bilis kaya hindi siya makapagpatama ng isang tira nang hindi nanganganib na magka-friendly fire. Ang mabilis na paghahabulan ay humantong sa isang pisikal na paglalaban sa ere. Nagawang magpatama ni Tanya ng isang matinding sipa, ngunit tuluyang binaliwala ni Anson ang sakit at mahigpit na hinawakan ng kanyang braso. Malamig na takot ang bumalat kay Tanya nang sa wakas ay nakilala niya ang mukha nito mula sa naval base. Bigla na lang nagliwanag ang mga mata ni Anson ng isang nakakatakot at kakaibang liwanag habang nagsimula siyang magdasal ng malakas. Nagsimulang magpadala ng direktang enerhiya sa kanya si Being X marahas na nagpumiglas si Tanya. Mabilis ang takbo ng kanyang isip nang ma-realize niyang literal na gina-hijack ng maliit at mayabang na Diyos na ito ang isang nagluluksong ama para pigilan siya. Nang eksaktong maghahanda na si Anson para sa isang point-blank na pagbitay, isang perpektong naasintang sniper round ang bumaon sa kanyang balikat, sumisira sa kanyang mahigpit na pagkakahawak. Si Victoria, na palaging maasahang assistant, ang nasa likod ng ultimate clutch save na ito. Matapos makalayo ng kaunti sa kanyang kalaban, mabilis na inilabas ni Tanya ang kanyang armas, ang eleganteng hunting rifle na iniregalo ni Mary Sue sa kanyang ama para sa Pasko. Sa isang brutal at malupit na kabalintunaan, itinutok ni Tanya ang regalo ng anak ng direkta sa mukha ng ama at pinindot ang gatilyo. Habang may sumirit na fountain ng dugo sa hangin, napabagsak si Anson, ngunit tumanggi ang matigas ang ulong matanda na umalis ng tahimik. Sa isang huli at desperadong hakbang ng pagpapakabayani, sumugod siya pasulong, hinihila si Tanya sa isang nakakatakot na suicide hug habang nilamon silang dalawa ng isang malaking pagsabog. Inakala ng mga nakaligtas na Allied Mage na patay na ang commander kaya pataranta silang umatras. Gayunpaman, habang nahahawi ang usok, naghiyawan ng mga sundalong Imperial. Lumulutang si Tanya na walang kahit na anong gallows, protektado ng sarili niyang mga magical shield. Tapos na sa wakas ang labanan. Kahit si Grants, bagamat malubhang sugatan, ay nakaligtas para masaksihan ang tagumpay. Sa ibaba, gumawa sila ng kasaysayan. Matagumpay na nagmarcha ang mga Imperial Ground Troop papasok sa maningning na kabisera ng Republic.
Opisyal na isinuko ng Republic ang pinakamahalaga nilang lungsod, at sumabog sa isang pambansang pagdiriwang ang buong empire. Sa malalaking bulwagan ng kabisera ng Imperial, nagbukas ng mga bote ng alak ang mga politiko at general ng militar. Tuwang-tuwa ang mga sakim na maharlika nang siguruhin sa kanila ng liderato ng militar na wala silang planong mangagaw ng politikal na kontrol sa mga bagong sakop na lupain. Agad na sinimulan ng mga bureaucrat ang paghahati-hati sa teritoryo, gumagawa ng walang katapusang plano para sa bagong infrastruktura at pamamahala ng mga yaman. Para sa kanila, tapos na talaga ang digmaan. Samantala, binisita ni Tanya ang isang nasakop na simbahan sa lungsod. Nakatitig siya sa isang malaking estatwa ng Diyos, ang mga mata ay puno ng matinding kayabangan at pang-uuyam. Totoong naniniwala siyang na-checkmate na niya si Being X gayunpaman, habang naglalakad siya palabas sa kalsada, narinig niya ang isang grupo ng mga lokal na batang nag-aaway. Isang sugatang bata ang tumitig ng masama sa iba at sumigaw, "Hinding-hindi ko kayo mapapatawad." Ang mga simpleng salitang iyon ay nagpatigil kay Tanya sa kanyang kinatatayuan. Napagtanto niya na ang galit sa mga karaniwang tao ng Republika ay hindi basta-basta maglalaho dahil lang pumirma sila ng isang pirasong papel. Pagbalik sa kanyang kwarto, labis na sinusuri ni Tanya ang pang-araw-araw na dyaryo na nagdedetalye sa maluwalhating panalo ng imperyo. Ang kanyang isip ay bumalik sa nakakakilabot na katigasan ng tingin sa mga mata ni Ansen. Masayang inabala ni Victoria ang kanyang magulong pag-iisip, at inihayag na ang batalyon ay kasalukuyang nag-e-enjoy sa isang nararapat na beach episode. Ang mga tauhan ay nasa baybayin at nag-iihaw ng malaking barbecue bilang pagdiriwang ng kanilang kaligtasan. Ngumiti si Victoria, napansin kung gaano kabilis sumuko ang Republika. Gayunpaman, iniisip ni Tanya na may kainahinala sa kung gaano sila kabilis sumuko. Tinanong niya si Victoria kung formal bang sumuko ang Republika o kung iniwan lang talaga nila ang kabisera. Nalito si Victoria sa kanyang mga salita, ngunit nagmamadaling pumunta si Tanya sa mga tactical map nang walang karagdagang paliwanag. Sinundan niya ang mga natitirang kilos ng militar ng Republika at napagtanto ang nakakakilabot na katotohanan. Ang puwersa ng kaaway ay hindi nagwatak-watak. Mabilis silang nagtitipon sa isang timugang daungan ng hukbong dagat. Naghahanda sila ng malaking armada para tumakas papunta sa kanilang mga kolonya sa ibayong dagat. Sa katunayan, ang Republika ay hindi pa tuluyang sumusuko at kasalukuyang nag-oorganisa muli para sa isa pang labanan. Sumugod si Tanya sa communications tent. Taranta siyang nakipag-ugnayan sa Imperial High Command, nagmakaawa, nakiusap, at agresibong humingi ng pahintulot na maglunsad ng agarang airstrike sa timugang daungan. Hayagan niyang binalaan ang mga general na kung hahayaan nilang makatakas ang hukbo ng Republika, ang mga sundalong iyon ay magtitipon muli, makikipag-alyansa sa iba pang mga pandaigdigang superpower, at muling hihilahin ang imperyo pabalik sa isang madugong labanan. Ang opisyal sa kabilang linya ay binaliwala lang siya. Dahil lasing sa kanilang sariling tagumpay, tumanggi ang mga nakatataas na magbigay ng autorisasyon para sa isang pag-atake. Ikinatwiran nila na tapos na ang digmaan, kanila na ang kabisera, at ang paghabol sa mga tumatakas na natitirang sundalo ay pag-aaksaya lamang ng resources. Napagtanto na ang mga burokrata ay malapit nang ipahamak ang buong bansa, naghanda si Tanya na suwayin ang utos. Plano niyang dalhin ang kanyang batalyon at lipulin ang daungan sa ilalim ng kanyang sariling autoridad. Ngunit bago pa niya maibigay ang utos, ang malungkot na boses ni Victoria ay bumasag sa katahimikan ng tent. Mahigpit na inutusan ng High Command ang batalyon na huwag kumilos at manatili sa kabisera. Ang pagsuway sa isang direktang utos ngayon ay magiging tahasang pagtataksil. Napaupo na lang si Tanya ng buong panlulumo. Paralisado dahil sa labis at nakakagulat na kawalan ng kakayahan ng kanyang mga superior, tumitig siya sa bintana, kumukulo sa matinding pagkadismaya, lumaban ng imperyo sa isang brutal at masakit na digmaan para makamit ang pangmatagalang kapayapaan. At ngayon, dahil sa maikling pag-iisip at kabuligan ng mga burokrata, masaya nilang hinahayaan itong makawala sa kanilang mga kamay. Sumugod si Tanya sa Imperial High Command, desperadong pigilan ng mga natitira sa militar ng Republika sa pagtakas patawid ng karagatan. Naglakad siya ng diretsahan papunta sa mahigpit na binabantayang pinto, humihingi ng agarang pakikipag-usap kina General Hans o Eric. Sa kasamaang palad, tuluyan siyang hinaranggan ng mga bantay. Ang mga matataas na opisyal ay kasalukuyang nagdaraos ng malaking victory gala, at ayaw nilang maistorbo ng isang hamak na frontline commander. Eksakto nang malapit na siyang magwala, bumaba si Eric sa malapit na hagdanan at napansin siya. Nang makita ang matinding kagustuhang pumatay sa kanyang mga mata, tahimik niya itong sinamahan palayo sa mga bantay at dinala sa isang pribado at soundproof na opisina para mag-usap. Ipinagbuhos ni Eric ng tsaa si Tanya, habang ang katahimikan ay namayani sa pagitan nila.
Nagbuntong hininga siya at tahimik na inamin na ang malalaking pagdiriwang na nangyayari sa itaas ay maaaring medyo maaga pa. Pinasalamatan niya si Tanya sa kanyang malaking kontribusyon sa tagumpay ng imperyo, ngunit gusto niya ang kanyang tapat at walang kuskus balungos na opinyon. Humigop ng tsaa si Tanya at tuluyang sinira ang kanyang ilusyon. Diretsahan niyang sinabi sa kanya na hindi nanalo ang imperyo sa digmaan. Nakakuha lang sila ng pansamantalang panalo. Sa halip na umaktong parang mga lasing na frat boys, dapat na i-deploy ng militar ang bawat available na unit para puksain ang mga tumatakas na kaaway bago pa sila makapaggrupo muli. Agad na naging defensible si Eric. Inihayag niya na alam ng command na muntik na siyang maglunsad ng sariling pag-atake sa mga tumatakas na barko. Matulis siyang nagbabala na siya ay isang sundalo, hindi diktador, kaya ang kanyang pagsuway ay maaaring lumikha ng mapanganib na pampulitikang dibisyon sa loob ng militar. Ipinaliwanag niya ang ganap na lohikal na katwiran ng strategy board. Dahil bumagsak na ang kabisera ng Republika, ang paghabol sa isang wasak na kaaway sa ibayo ng karagatan ay walang saysay na uubos sa mabilis na umuunting pondo, resources, at tauhan ng imperyo. Sa rasyonal na pananaw, oras na para magpahinga at magtayo muli. Sumang-ayon si Tanya na walang kapintasan ang lohika ni Eric. Gayunpaman, tumayo siya at nagbigay ng isang nakakakilabot na masterclass sa psikolohiya ng tao. Sinabi niya sa kanya na ang mga magagaling na strategist sa high command ay napakagaling sa rasyonal na pag-iisip. Ngunit tuluyan nilang nakalimutan ng isang mahalaga at nakamamatay na variable. Ang mga tao ay likas na mga irrational na nilalang. Kapag ang mga tao ay itinulak sa kanilang limitasyon, nawawala ang lohika. Inisa-isa ni Tanya ang mga ebidensya, humuhugot mula sa kanyang sariling malulupit na karanasan. Naalala niya ang galit na empleyado mula sa kanyang nakaraang buhay na pumatay sa kanya sa isang istasyon ng tren dahil lamang sa matinding puot. Binalikan niya sa isip ang puno ng galit na ulila sa nasusunog na mga guho ng arin. Ipinaalala niya kay Eric si Ansenso, isang lalaking literal na gumapang mula sa kamatayan para lang maglunsad ng isang suicidal na pag-atake bilang paghihiganti sa kanya. Ang galit ay lumalabag sa lahat ng lohika. May panggigil na binalaan ni Tanya si Eric na kung mag-iiwan ng imperyo ng kahit isang baga ng galit, ang mga irrational at emosyonal na survivor na iyon ay kalaunan susunugin ang buong bansa hanggang sa maging abo. Ayon sa kanya, dapat nilang borahin ang lahat ng bakas ng kanilang mga kaaway ngayon o kaya'y magbabayad sila ng dugo sa hinaharap. Tumitig si Eric sa kanya, habang ang nakakakilabot na realisasyon ay tuluyan ng pumasok sa kanyang isip. Tamang-tama sa oras, marahas na bumukas ang pinto ng opisina. Isang humahangos na mensahero ang pumasok sa silid dala ang nakakakilabot na balita. Formal nang nagtipon muli ang militar ng Republika sa Timugang Kontinente. Sa ibaba, sa nagbabagang disyerto sa Timog, matagumpay na napagsama-sama ni General Pierre ang mga tumakas na puwersa ng Republika. Sa tulong ng mga kolonya sa ibayong dagat, opisyal siyang nagtatag ng isang malaking inorganisang base militar. Nakatayo sa harap ng kanyang mga pagod na tropa, nagbigay siya ng isang maapoy na talumpati, opisyal na idineklara ang kanilang sarili bilang malayang republika. Hinding-hindi sila sisuko at lalabanan nila ang malupit na imperyo hanggang sa kanilang huling hininga. Nang makarating ang balita tungkol sa paglaban na ito sa sinakop na kabisera, sumiklab ang pag-asa sa mga nasakop na mamamayan at ang nakakakilabot na prediksyon ni Tanya ay naging realidad. Pagbalik sa imperyo, ibinato ni General Kurt ang isang plato sa pader dahil sa matindi at purong galit. Nakaupo sa kanyang harapan, nanatiling nakakakilabot na kalmado si Hans, ngunit ang malagim na katotohanan ay hindi maitatanggi. Naging mayabang sila. Sa pamamagitan ng pagpayag na makatakas ang Republika, hinayaan ng imperyo na malaya nilang maabsorb ang mga natitira sa Ant-Ant Alliance at sa Allied Kingdom upang maging isang malaking nagkakaisang koalisyon. Ang mas malala, ang militar ng imperyo ay binuo para sa mga land wars sa Europa, hindi para sa mga kampanya sa disyerto sa ibayong dagat. Gayunpaman, mayroon pa silang isang huling Rapid Response Task Force na may kakayahang mabuhay sa Southern Theater, ang elite na Mage Battalion ni Tanya. Nang matanggap ng squad ni Tanya ang deployment orders, bumagsak sa zero ang sigla ng paligid. Mukhang miserable ang mga sundalo. Napagtantong ang pinaghirapan nilang kapayapaan ay isang malaking kasinungalingan. Nang makita ang pagbagsak ng morale, humakbang pasulong si Lieutenant Weiss. Pabiro niyang ipinaalala sa squad ang orihinal na recruitment flyer ni Tanya, na malinaw na nagbabala sa mga aplikante na nag-a-apply sila para sa pinakamasamang trabaho sa mundo. Huminto ang squad, nagkatinginan sa isa't isa, at napatawa ng malakas. Naalala nila ang mga brutal na artillery barrage, ang mga nakakayelong avalanche, at ang mga suicidal na rocket jump. Dahil nalagpasan na nila ang impyerno ng magkakasama noon, masaya nila itong gagawin ulit.
Habang nagkakandara pa ang imperyo na i-deploy ang kanilang mga puwersa, isang bagong banta ang tahimik na lumitaw sa isang foreign recruitment office. Isang batang babae ang nakaupo sa harap ng isang opisyal ng militar habang ipinapasa ang kanyang aplikasyon. Ito ay si Mary Sue, ang lubos na nagdadalamhating anak ni Anson. Malumanay na pinaalalahanan siya ng opisyal na masyado pa siyang bata para lumaban sa isang brutal na pandaigdigang digmaan. Ngunit hindi magpapatinag si Mary. Nanumpa siyang ipaglalaban ang kapayapaang pinrotektahan ng kanyang ama hanggang kamatayan. Habang lumuluha siyang nagdarasal sa Diyos, nanumpa siyang pababagsakin ng masamang imperyo. Biglang nag-apoy ang kanyang mga mata ng nakakabulag na gintong liwanag. Opisyal nang natagpuan ni Being X ang kanyang bagong kampyon na pinapagana ng galit. Samantala, natagpuan ni Tanya ang sarili na nakatayong mag-isa sa isang tahimik at walang lamang simbahan. Tiningnan niya ng masama ang rebulto ni Being X, ang kanyang daliri ay nanginginig sa ibabaw ng gatilyo ng kanyang rifle, ngunit sa huli ay ibinaba niya ang kanyang armas at naglakad palayo. Habang nasa isang transport ship patungo sa nagbabagang disyerto, pinag-isipan niya ang mapait na ironiya ng kanyang sitwasyon. Gusto lang ng imperyo ng kapayapaan sa pamamagitan ng lubos at lohikal na dominasyon. Ngunit sa pamamagitan ng pag-arte na parang isang hindi mapigil ang malupit na pinuno, pinwersa nila ang buong mundo na magsama-sama para sirain sila. Lumapag si Tanya at ang kanyang batalyon sa nag-aapoy na disyerto sa timog. Tinipon niya ang kanyang mga mage at nagbigay ng isang brutal at simpleng briefing. Wala nang malaking estratehiya ang High Command. Ang tanging layunin nila ay patayin ang kaaway na nakatayo sa harap nila. Pagbalik sa kabisera ng imperyo, pinagpapawisan sa kaba ang mga general, nagtataka kung paano mapipigilan ng isang maliit na mage battalion ang isang buong hukbo ng koalisyon. Gayunpaman, nakatitig lang si Eric sa tactical map. Malamig niyang tiniyak sa kanyang mga kasamahan na wala silang dapat ipag-alala dahil si Tanya ay literal na isang diablo sa anyong tao. Sa labas sa disyerto, nagpakita si Tanya ng isang baliw at mapa nilang ngiti. Opisyal siyang nagdeklara ng digmaan laban kay Being X, malakas na ipinapahayag na kung tatanggi itong gawin ang kanyang trabaho ng maayos, malugod na kukunin ng kanyang batalyon ang kanyang pwesto. Ang digmaang pandaigdig ay nasa buong pag-arangkada na, at ang Diablo ng Rhine ay handa ng kulayan ng pula ang disyerto. Habang naghahanda ang buong mundo para sa isa pang digmaan, binisita ni Tanya ang isang lumang kaibigan para hingin ang kanyang basbas. Sa loob ng isang katedral, tila binibigkas niya ang mga salita ng panalangin para sa kanya. Gayunpaman, sa sandaling bumalik sa katinoan si Tanya, binaril at pinutol niya ng tuluyan ang ulo ng rebulto. Matapos magdeklara ng digmaan laban sa kanyang kaibigan, lumabas siya ng katedral. Samantala, nagtipon si Victoria ng isang bagong batalyon na maglilingkod sa ilalim ni Tanya para lumaban sa bagong digmaan. Pagbalik sa lungsod ng Bonn, isang mayamang matandang lalaki ang may hawak na litrato ni Tanya, inspirasyon mula sa maalamat na si Epstein. Nagsimula siyang gumawa ng mga kainahinalang bagay habang tinitingnan siya. Kasabay nito, sa isang punong tanggapan ng militar ng Bagong Republika, naglakad palabas si Mary Sue suot ang kanyang uniforme bilang sundalo. Nagliwanag ng kulay dilaw ang kanyang mga mata, na binigyan ng inspirasyon ni Being X, habang nanunumpa siyang tatalunin niya ang masamang demonyo na kilala bilang Tanya. Pagbalik sa military headquarters ng imperyo, pinag-uusapan nina Eric, Hans, at Kurt ang kasalukuyang sitwasyon ng digmaan. May pagdududa si Eric sa desisyon ng mga matataas na opisyal ng militar na mag-assign ng malaking bilang ng mga sundalo para sumali sa High Mobility Battalion ni Tanya. Ipinaalala niya sa iba pang mga general na si Tanya ay literal na isang halimaw sa anyong tao. Bagamat nakakaramdam ng pag-aalala si Eric sa dami ng mga paglabag sa Geneva Suggestion na kanyang gagawin, ginawa naman ito ni Hans ng may malagim na ngiti. Iniisip niya na siya ang perpektong kandidato para lipulin ng isang matigas na ulong kaaway. Samantala, nagbigay si Tanya ng isang panimulang talumpati sa isang higanteng batalyon na naghihintay sa kanya. Habang nakalagay ang kanyang mga kamay sa kanyang dibdib, ipinahayag niya ang kanyang mga salita ng may matinding damdamin. Nagreklamo siya na ang mundo ay hindi patas at hindi balanse at sinabi sa mga sundalo na tungkulin nilang lumaban dito. May mga apoy na nag-aalab sa kanyang mga mata at isang larangan ng digmaan na siya lang ang nakakakita sa kanyang isipan. Malugod niyang tinanggap ang lahat ng sundalo sa isang bagong hell zone. Sa kasamaang palad, pagkatapos mismo ng kanyang madamdaming talumpati, bumalik si Tanya sa realidad sa larangan ng digmaan. Habang inaatake ang Eastern Front ng imperyo ng mga puwersa mula sa Federation, nahihirapang makipagsabayan ang mga bagong sundalo ni Tanya. Hindi tulad ng kanyang lumang Special Combat Unit, na sanay sa mga hindi inaasahang sitwasyon sa labanan,
ang mga bagong sundalong ito ay halos walang sapat na pagsasanay. Pinapanood ni Tanya habang nagtatago na parang mga duwag ang kanyang mga infantrymen at bulag na sumusugod ang kanyang mga tangke sa hanay ng kaaway habang ang kanyang mga paper tiger na tangke ay nahihirapang tumama kahit sa isang target man lang. Ang mga artillerymen ay gumawa ng isa na namang gulo para sa kanya. Nagpaputok sila ng sunod-sunod na artillery shell sa pagtatangkang sirain ang base ng kaaway ngunit mabilis na naubusan ng bala. Nagalit si Tanya nang malaman na nag-aksaya sila ng malaking halaga ng mahahalagang bala para sa isang walang kwentang target. Bilang karagdagan sa mga normal na sundalong ito, binigyan din siya ng kabisera ng bagong batch ng mga mage. Sa kasamaang palad, hindi sila kasing galing ng kanyang mga lumang mage at tuluyang nabigo na maging kapaki-pakinabang. Nagbuntong hininga si Tanya, alam na wala talaga siyang oras para sanayin ang mga bagong tauhang ito sa digmaan. Wala na siyang naging oras pa para mag-isip dahil inalerto siya ni Victoria tungkol sa 4 na paparating na enemy fighter jets. Dahil ang mga mage ni Tanya ay kasalukuyang malayo sa mga jet na ito, ang kanilang ground forces ay naiwang walang kalaban-laban mula sa pag-atake sa himpapawid. Sa lupa, ang mga infantrymen ay winasak ng isa sa mga jet. Sa pag-aakalang katapusan na nila, silang lahat ay sumigaw sa takot. Mabuti na lang at personal na pinasabog ni Tanya ang jet. Lumapit si Grant para pabagsakin ang natitirang jet, ngunit pinigilan siya nito habang naghahanda siyang sirain ng iba pang mga jet. Sinabihan niya ito na protektahan ng mga umatras na ground soldiers sa halip. Pagkatapos, kinasahan ni Tanya ang kanyang baril at lumipad patungo sa iba pang mga jet na nanunood sa isang literal na bata na hinaharap sila ng mag-isa. Inasar ng mga jet pilot si Tanya dahil sa kanyang kayabangan. Nagpaputok ang mga fighter, ngunit automatiko itong hinarang ng computational jewel ni Tanya gamit ang isang shield habang madali niyang iniwasan ang iba pa nilang mga pag-atake. Napagtanto rin sa wakas ng mga piloto na ang kaharap nila ay ang mismong Diablo ng Rhine, hindi isang ordinaryong talunan. Ipinagpatuloy nila ang pagtatangkang umatake sa kanya, ngunit ginulo niya sila gamit ang isang smoke grenade at pinabagsak ang isa pang jet. Sa lupa, napansin ng mga sundalo ni Tanya ang mga fighter sa itaas nila. Sinubukan nilang barilin ang mga ito gamit ang mga anti-air missile, ngunit ang nataman nila ay ang sarili nilang commander. Sumigaw si Tanya ng mga nakakaawang insulto sa kanyang mga tandang sundalo, ngunit nagbigay ito ng pagkakataon sa mga piloto na atakehin siya. Ang isa sa kanila ay nakapasok sa sakop para barilin siya, ngunit ngumiti lang si Tanya na parang isang demonyo. Bigla, naglabas siya ng kutsilyo at binasag ang bintana nito. Pagkatapos sirain ng piloto at ang jet nito, itinoon niya ang kanyang paningin sa huling fighter jet. Ang natirang piloto ay tuluyan ng sumuko sa kanya at sinubukan na lamang tumakas. Lumiko siya pabalik at lumipad pa itaas sa mga ulap, nagdarasal sa Diyos na iligtas siya. Nang marinig ang kanyang mga salita, lalo lang nainis si Tanya. Nagpanik ang sundalo sa boses niya, ngunit nagsimula siyang magdasal at nag-charge ng kanyang ultimate spell. Sa wakas, pinatay niya ang huling sundalo gamit ang isang epikong explosion spell. Matapos linisin ang mga jet, nalaman ni Tanya na ang kanyang mga ground soldier ay nagsimula na ring umatras. Sa kasamaang palad, hindi niya sila binigyan ng oras para magpahinga pagkatapos ng labanan. Ipinatawag niya ang lahat ng mga bagong sundalo, pinapanta ang kanilang mga commander sa kanyang tent para sa harmonan tungkol sa kanilang kamanghamanghang performance. Una, pinagalitan niya si Captain Aarons dahil sa pagpapadala sa kanyang mga tangke na parang mga manok na pinutulan ng ulo. Ipinaalala rin niya sa artillery captain na si Maybert na ang bawat artillery shell ay mas mahal pa sa kanyang kabuuang yaman. Ininsulto niya ang mga leader ng infantry na sina Thon at Thompson dahil sa pag-iipon at pag-aalay ng kanilang mga sundalo sa kaaway ng libre. Panghuli, kinalabit niya ang mage na si Captain Wiman dahil sa labis na paglalantad sa kanyang mga mahihinang mage soldier. Habang naririnig ng mga sundalo ang kanyang panenermon, sinabihan siya ng isa sa kanila na ang isang tropa ay hindi kailanman dapat isuko ang inisyatiba laban sa kaaway. Gayunpaman, ipinaalala sa kanya ni Tanya na ang larangan ng digmaan ay iba sa mga teorya sa libro na kanyang natutunan. Ipinunto niya na ang opensibong teoryang ito ay ginagamit lamang kapag ang kanilang panig ay may sapat na tauhan para makapantay sa kaaway. Sa realidad, ang puwersa ng imperyo ay lubhang dehado. Kaya kailangan nilang magtipon muli at lumaban pabalik mula sa isang mas malakas na posisyon sa halip na maging madaling target habang ang Eastern Forces ay muntik-muntikan ng makabawi mula sa kanilang kahindik-hindak na performance. Patuloy na lumalawak ang digmaan sa lahat ng aspeto ng imperyo. Bagamat sinakop ng imperyo ang Ant-Ant Alliance sa Hilaga, ang mga rebeldeng puwersa ay patuloy na nagiging problema. Sa Timog, ang Malayang Republika ay isa pang lumalaking banta na kailangang asikasuhin.
Sa silangan, kaharap ng imperyo ang isa pang dambuhalang kalaban na tinatawag na Federation, na halos katumbas ng tunay na Soviet Union. Sa loob ng conference room ng Federation, ipinaalala ng isang pro-war politician na si Loria sa kanyang mga kasamahan ang banta ng imperyo. Noong nakaraan, tumanggi ang Federation na i-deploy ang mga mage nito sa digmaan dahil itinuturing nila itong isang mapanganib na sandata laban sa karapatang pantao. Ngayon, itinuro ni kasamang Loria ang mga Imperial Mage na nagtaboy sa kanilang pinakamalakas na puwersa gamit ang maliit na bilang. Dahil sa kalabang ito, iniisip niya na makatarungan lamang na ibalik ng Federation ang mga mage nito upang makipaglaban sa patas na antas laban sa kanluran ng imperyo. Ligtas ang Allied Kingdom sa ngayon. Gamit ang kanilang mas nakatataas na Air Force, pinapanatili ng Allied Kingdom ang kapayapaan, ngunit hindi sila maaaring direktang makialam sa Great War. Dahil alam na ang Federation lang ang kaisa-isang nasyon na may sapat na lakas para labanan ng imperyo ng harapan, pumayag ang kanilang Prime Minister na makipag-alyansa sa kanila, habang ang isang Navy General ay nagtataka kung mapagkakatiwalaan ba ang makapangyarihang Federation. Nanatiling tahimik ang Prime Minister, ngunit ipinaalala ng kanyang advisor sa General na hinahayaan lamang nilang ubusin ng dalawang dambuhalang kapangyarihan ang isa't isa. Sa ibaba ng imperyo, ang Ildoa Kingdom, na dati ay isang kaalyado, ay nagpanatili na ngayon ng neutrality. Sa kanluran ng imperyo, ang Unified States ay isa pang dark horse, na tahimik na tinutulungan ng mga kaaway ng imperyo sa pamamagitan ng mga proxy force. Samantala, sa isang sementeryo sa loob ng Federation, pinagmamasdan ni Mary Sue ang mga bagong puntod ng mga Unified Volunteer Soldier na namatay laban sa imperyo. Nagtaka siya kung bakit hindi pinadala ang mga sundalong ito sa kanilang tinubuang bayan. Kaya ipinaalala sa kanya ng kanyang commanding officer na magdudulot lamang ito ng mas maraming problema para sa kanilang sariling bansa. Sa malaking larawan, mukhang ang imperyo ang pinakamalakas na puwersa, ngunit ang kapangyarihan nito ang siyang dahilan upang maging karaniwang kaaway ito ng buong mundo. Alam ni Tanya na totoo ito, ngunit nagtataka siya kung paano umabot sa ganitong punto ang mga bagay-bagay sa simula pa lang. Inisip niya ang kanyang mga bagong recruit na mas mahirap turuan kaysa sa isang grupo ng mga literal na unggoy. Bagamat nakaramdam siya ng pagkadismaya, alam niya na ang tanging paraan ngayon ay ang sumulong at talunin ang kanilang mga kaaway. Sa kalagitnaan ng kanyang pag-iisip, lumabas siya sa kanyang kubo para lumanghap ng sariwang hangin. Habang pinapanood ang pagbagsak ng nyebe mula sa langit, alam niya na mas titindi lang ang digmaan kapag taglamig. Kinukuha ng imperyo ang lakas nito mula sa geopolitical positioning at mobility nito. Ngunit kapag binalot ng makapal na nyebe ang lupa, mawawala rin ang kalamangan na ito. Kahit si Tanya, kasama ang kanyang halimaw na talento at determinasyon, ay alam na hindi niya kayang ipanalo ang buong digmaan para sa isang bansang nakatadhana ng bumagsak. Biglang pumasok si Victoria dala ang isang emergency report. Ayon kay Major Wise, 2 infantry brigade mula sa Federation ang kasalukuyang patungo sa kanilang lokasyon. Ipinaliwanag ni Victoria na si Wise ay kasalukuyang umaatres kasama ang mga puwersa. Kaya't napabuntong hininga si Tanya dahil sa ginhawa, dahil walang oras para humingi ng reserbang puwersa, inisip ni Tanya na sasabak sila sa isang napakalaking pakikibaka. Tinipon niya ang lahat ng kanyang mga commander at ipinaliwanag ang kasalukuyang sitwasyon sa kanila. Sa ngayon, dehado ang kanilang puwersa laban sa kaaway, kaya ipinaliwanag ni Tanya na sila ay mag-aabang at maghihintay. Kapag nagsimula ng kumilos ang kaaway, maglulunsad ang puwersa ng imperyo ng counterattack at pababagsakin ito mula sa proteksyon ng mga kuta nito. Nang matanggap ng mga sundalo ang kanyang mga utos, lahat sila ay sumaludo sa kanya at pamwesto. Samantala, patuloy na sumusulong ang mga puwersa ng Federation papunta sa kanilang mga lokasyon sa gitna ng gabi. Tinanong ni Tanya si Thompson kung bakit nawawala ang kanyang partner. Ipiniliwanag niya na kasalukuyang pinamumunuan ni Thon ang isang recon squad sa paligid ng perimeter. Nang marinig ito, binali ni Tanya ang kanyang ballpen sa galit. Sumigaw siya kay Thompson na lahat ng sundalo ay dapat na nag-aabang at naghihintay, ngunit sinubukan nitong makipagtalo na ang isang recon ay makakatulong sa kanila na magmanman para sa kaaway. Gayunpaman, tuluyang tumanggi si Tanya na makinig. Sinabihan niya si Thompson na ibigay kay Grant ang buong pamumuno sa kanyang unit bago naiinip na pinatay ang radyo. Armado ng rebelding hukbong ito, nagtaka si Tanya kung paano siya makakaligtas hanggang sa susunod na araw. Sa paglipas ng oras, walang sino man sa kanyang mga sundalo ang nagulat ng engkwentro sa kaaway. Naisip ni Tanya baka sinusubukan silang painin ng kaaway para lumabas, kaya hindi muna siya nagutos na gumalaw kahit sino. Bilang pag-iingat, hiniling niya kay Wise na bigyan siya ng ilang intel tungkol sa mga kampo ng kaaway.
Bagamat sumang-ayon siya, binalaan niya ito na maaaring hindi tumpak ang kanyang intel dahil mahirap makakita sa gabi. Nag-isip si Tanya kung dapat ba siyang magpatuloy sa paghihintay, ngunit humingi ng pagkakataon ang kanyang artillery na tumira. Nang magpasya siyang magtiwala sa kanila, inutusan niya ang artillery na magpaputok ng maliit na bilang ng mga round sa direksyon ni Weiss. Habang tumatango ang mga sundalo, binigyan sila ni Weiss ng coordinate sa isang pinaghihinalaang lokasyon ng kaaway. Mabilis na ikinasa ng artillery ang mga round nito at nagpaputok ng isang volley ng artillery sa mga itinalagang lugar. Tinanong ni Tanya si Weiss kung pinilit ba ng mga artillery shot na gumalaw ang kaaway, ngunit nagulat siyang walang paggalaw. Nang marinig ito, naisip niya na matiyag ang naghihintay ang kaaway na painin ang kanyang mga sundalo palabas ng kanilang mga lokasyon. Binalaan niya ang lahat na manatiling alerto at manatili sa kani-kanilang mga pwesto. Habang patuloy na naghihintay ang mga sundalo, walang nangyari. Nagtaka si Victoria kung bakit sobrang tahimik ng larangan ng digmaan sa kabila ng mga naunang paggalaw ng kaaway. Sa paglipas ng oras, maging si Tanya ay nalito sa sitwasyon. Maya-maya, binigyan siya ni Weiss ng update. Ibinunyag niya na kanina, ang mga enemy brigade ay naglalakad ng magkakalapit para maiwasang matuklasan. Dahil tumama ng tumpak ang artillery ni Tanya, sa katunayan ay nalipol nila ang karamihan sa puwersa ng kaaway. Nang marinig ito, napagtanto ni Tanya na ang mga sundalo ng Federation ay mas bobo pa kaysa sa kanyang sariling mga tauhan. Sa wakas ay nakaramdam siya ng ginhawa at inutusan ng kanyang mga tropa na lumabas at linisin ang mga natitira pang kaaway. Sa kanyang utos, sinimulan ng lahat ng kanyang puwersa ang kanilang paggalaw. Nagsimulang magpaputok ang artillery. Nagsimulang gumalaw ang mga tangke at sumugod ang mga infantrymen palabas para sumali sa kaguluhan. Sa wakas, napabuntong hininga si Tanya, masayang malamang tapos na ang laban. Kalaunan, pagkatapos bumalik ang mga commander mula sa labanan, binati niya silang lahat sa isang hindi natural na masayang tono. Maging si Victoria, ang kanyang pinaka-senior na opisyal, ay nagulat nang makita siyang nakangiti na parang isang inosenteng bata. Gayunpaman, pinanatili ni Tanya ang kanyang pagkukunwari at pinasalamatan ang mga mas bagong commander para sa kanilang mahusay na performance sa huling laban. Kahit na nagagalit pa rin siya sa kanila dahil sa pagsuway sa kanya sa nakaraang laban, kailangan niyang panatilihin ang magandang imahe sa harap nila. Sa realidad, si Tanya ang kanilang pinaka-senior na opisyal. Kung may anumang magiging mali sa mga susunod na laban, ibibintang ito ng buo sa kanya. Kung mangyari iyon, kakailanganin niya ng mga testimonya mula sa kanyang mga nasasakupan para patunayan na ginawa niya ang kanyang makakaya sa isang natatalong digmaan. Dahil sa dahilang ito, gusto niyang manatiling maganda ang pakikitungo sa mga opisyal sakali mang kailanganin. Gayunpaman, binalaan niya silang lahat na kung ang nawawalang si Thon ay mapapatunayang isang taksil, ipapakilala siya sa isang palakaibigang firing squad. Pagkatapos, tinipon niya ang lahat ng kanyang mga sundalo at nagdiwang, umaasang maagang matapos ang malaimpyernong digmaang ito. Bagamat nagdiriwang ang lahat sa mga sandaling iyon, nagtaka si Tanya kung anong mga panloloko ang gagamitin ng kanyang mga kaaway sa susunod na labanan. Ngunit hanggang dito na lang nagtatapos ang videong ito. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe sa channel. Salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod.